Matapos maitaboy ng hero party ang Demon Lord, nagawa nilang masil ito. Ngunit kahit na ito ay isang napakalaking tagumpay, alam nilang hanggat hindi nila ito ganap na matatalo, ang mundo ay patuloy na nasa panganib ng pagkawasak. Lahat sila ay nakakaramdam ng bigat ng konsensya dahil hindi nila natapos ang kanilang misyon. Subalit, sinabi ng kanilang leader na may pag-asa pa, dahil naniniwala siyang balang araw, may lilito na bagong bayani na magpapatuloy sa kanilang iniwang misyon at tuluyang tatalunin ang Demon Lord. Pagkalipas ng ilang taon, ang A-rank party na Thunderpike ay nasa kalagitnaan ng isang public dungeon raid. Habang ang dalawang melee fighters ay umaatake, ang magic users naman ay nagsisimulang mag-cast ng kanilang mga spells. Dahil sa buffs mula sa supporter ng party na si Yuka, nagawa nilang pabagsakin ang isang Hydra sa record time. Individual, malalakas na ang mga miyembro ng Thunderpike, ngunit kapag nagtutulungan sila, halos wala nang makakatalo sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit marami silang tagahanga. Bagamat mukhang perpektong team ang Thunderpike sa panlabas, hindi talaga sila magkasundo gaya ng iniisip ng karamihan. Sa katunayan, pagkatapos ng kanilang stream, inihayag ng Red Mage na si Yuka na magkukwit na siya sa Thunderpike, epektibo kaagad. Ang leader ng party na si Simone ay nagtanong kung bakit nais niyang umalis. Ipinaliwanag ni Yuka na hindi siya nakakatanggap ng patas na bahagi ng kanilang reward money. Napakaliit ng nakuha niyang pera ngayon kaya baka kailanganin pa niyang umutang sa payday loans, na isang sitwasyon na ayaw niyang maranasan. Sinubukan ni Simone na bigyang katwiran ang mababang sahod ni Yuka, sinasabing hindi naman daw siya masyadong nakakatulong sa party. Sumingit naman si Barry at sinabi na hindi naman talaga lumalaban si Yuka. Ang ginagawa lang daw niya ay sirain ang durability ng kanilang mga items gamit ang kanyang mga walang kwentang enchantments. Hindi makapaniwala si Yuka na tinawag ni Barry na walang silbi ang kanyang enchantments, ngunit hindi lang si Barry ang nag-iisip ng ganito. Ang tanging miyembrong naniniwalang kapaki-pakinabang si Yuka ay si Jamie, pero iyon ay dahil magaling siya sa pag-setup ng kanilang streams. Sinabi ni Camila kay Yuka na kung gusto niyang mas mataas ang bayad, kailangan niyang maging mas aktibo bilang miyembro ng team. Ngunit hindi sang-ayon si Yuka sa sinabi nito dahil, ayon sa kanya, wala siyang karapatang magkomento bilang healer lang ito, at si Yuka ang laging nagpoprotekta sa kanya tuwing may laban. Ang hindi pagpapahalaga ng team sa kanyang trabaho ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang umalis. Gayunpaman, tinanong siya ni Simone kung sigurado ba siyang kaya niyang mabuhay ng mag-isa kung aalis siya. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit nasa B-rank si Yuka ay dahil magkaibigan sila mula pagkabata, at tinulungan niya itong makapasok sa Thunderpike. Dagdag pa niya, kahit umalis si Yuka, magiging maayos lang ang grupo kahit wala siya. Dahil malinaw na hindi pinapahalagahan ng Thunderpike ang ambag ni Yuka sa grupo, desidido na siyang umalis. Nasayang niya ang 5 taon ng kanyang buhay sa pagsuporta sa team na ito, at bagamat hindi aabot sa ganitong tagumpay ang grupo kung wala ang tulong niya, lahat sila ay naniniwala pa rin na wala siyang silbi. Kaya naman, hindi nila siya mamimiss kahit umalis siya. Ngayon, opisyal nang umalis si Yuka sa Thunderpike. Dumiretso siya sa guild receptionist upang magtanong kung may available na trabaho. Nagulat ang receptionist na isang sikat na adventurer tulad niya ay naghahanap ng gig, kaya tinanong niya kung may nangyari sa Thunderpike. Ipinaliwanag ni Yuka na nag-quit siya, hindi naman nagulat ang receptionist dahil nangyayari naman daw ito sa iba't ibang grupo. Binigyan niya si Yuka ng form na kailangang punan para mahanapan siya ng bagong party. Matapos punan ng form, inabot ito ni Yuka sa receptionist. Sa mga sandaling iyon, biglang may batang babae na tumakbo papunta kay Yuka at yamakap sa kanya ng mahigpit. Ang pangalan ng babae ay Marina, isa sa mga dating estudyante ni Yuka noong nagtuturo pa siya ng preliminary adventurer classes kalahating taon na ang nakalilipas. Natutuwa si Yuka na maayos ang lagay ni Marina, nagtanong si Marina kung bakit naroon si Yuka, kaya sinabi niyang naghahanap siya ng bagong party dahil kakalabas lang niya sa Thunderpike. Hindi na hinayaan ni Marina na tapusin ni Yuka ang kanyang paliwanag dahil kung naghahanap siya ng bagong party, gusto ni Marina na sumama si Yuka sa kanilang grupo. Pumayag si Yuka sa mungkahi ni Marina, ilang minuto pa ang lumipas, nakaupo na si Yuka kasama si Marina at ang iba pang miyembro ng kanyang party upang pag-usapan ang posibilidad ng pagsali niya. Gustong-gusto ni Silk ang ideya na sumali si Yuka sa kanilang grupo. Ngunit nagulat siya na isang bihasang adventurer tulad ni Yuka ay nais sumali sa kanilang D-rank party.
Si Yuka ay kasalukuyang B-rank, kaya madali sana siyang makakasali sa mas magaling na grupo. Pero sinabi ni Yuka na ayos lang sa kanya ang sumali sa isang D-rank party, at sa totoo lang, mas gusto pa nga niya ito. Noong nasa Thunder Pike pa siya, palaging high-level missions ang tinatanggap ng grupo, kaya napipilitan siyang bumili ng maraming magic items para maghanda, na nagdulot ng sunod-sunod na pagkakautang. Gusto niyang magpahinga muna at mag-focus sa mas simpleng mga quest. Dahil sang-ayon naman sina Marina, Silk, at Ryan, opisyal nang sumali si Yuka sa kanilang grupo. Ang kanilang unang misyon bilang grupo ay ang pagkuha ng Magic Iron Ore mula sa Pain to Mine Dungeon. Matagal na simula noong huling nakaramdam si Yuka ng excitement para sa isang misyon, at nagbalik sa kanya ang maraming alaala noong nagsisimula pa lamang siya bilang adventurer. Naalala niya na ang dungeon na ito ay may maraming magic ore veins sa ika-6 na palapag. Tama naman ang sinabi ni Silk, ngunit nais nilang iwasan ang pakikipaglaban sa boss ng ika-5 palapag. Kaya iminungkahi ni Yuka na magsimula sila sa ika-4 na palapag. Pagpasok nila sa dungeon, si Marina ang nauuna, gamit ang isang stick upang tiyakin na walang mga traps sa daraanan. Napakasaya ni Yuka dahil ginagawa ito ni Marina ng eksakto tulad ng itinuro niya noon. Pero sinabi ni Yuka na siya na ang mauuna dahil mayroon siyang mas epektibong paraan. Hindi maintindihan ni Marina kung ano ang ibig sabihin ni Yuka, lalo na't wala naman silang scout o thief sa grupo para maghanap ng traps. Ngunit kahit totoo ito, may dalang magic item si Yuka na magagamit sa ganitong sitwasyon. Ito ay isang detection lamp, at dahil sa isang espesyal na klase ng langis, naiilawan nito ang mga traps upang makita nila ang mga ito na parang may scout na kasama. Napakakapaki-pakinabang ng lamp na ito, at pinahanga nito ang buong grupo. Tinanong ni Silk kung ayos lang bang gamitin ni Yuka ang kanyang detection lamp, dahil ang espesyal na langis na ginagamit dito ay mukhang mahal. Sumang-ayon si Yuka na normal na mahal ito, pero ipinaliwanag niya na siya mismo ang gumawa ng langis gamit ang kanyang alchemy, kaya halos wala itong gastos sa kanya. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad sa pasilyo ng dungeon, maingat na iniiwasan ang mga traps, hanggang sa biglang tumigil si Yuka. Nararamdaman niyang may kakaibang bagay sa unahan, kaya binalaan niya ang lahat at sinabing maghanda para sa isang laban. Pagpasok nila, hinarap sila ng isang grupo ng Buggles. Si Silk ang unang umatake at napatumba ang isa sa mga kalaban, habang tumakbo naman si Marina upang sugurin ang natitira gamit ang kanyang hammer. Habang lumalaban si Marina, nagcast si Yuka ng magkakapatong na physical enchantment sa kanya para mas mapahusay ang kanyang laban. Kasabay nito, nagcast din siya ng debuff sa mga Buggles upang guluhin ang kanilang galaw. Habang disoriented ang mga kalaban, sinunggaban ni Marina ang pagkakataon at sa isang mabilis na galaw, naputol niya sa kalahati ang 2 pang Buggles, na ikinagulat niya mismo. Tinanong niya si Yuka kung ang kakaibang pakiramdam habang lumalaban ay dahil sa kanyang magic, at kinumpirma ito ni Yuka. Sinabi niyang nagcast siya ng 3 klase ng enchantment kay Marina upang tulungan siya sa laban. Hindi makapaniwala si Rain na nagawa ni Yuka ang 3 enchantments ng sabay-sabay, at lalo na nang walang kahit anong incantation. Pero para kay Yuka, hindi iyon ganoon kahanga-hanga, kaya sinabihan niya silang magpatuloy na lang. Habang naglalakad sila sa mine, tinanong ni Yuka ang mga babae tungkol sa karaniwang routine nila sa pag-explore ng dungeon. Proud na ipinaliwanag ni Marina na palagi silang nagpapahinga pagkatapos ng bawat palapag at sinusuri ang kanilang kagamitan, tulad ng itinuro ni Yuka noon. Dahil dito, iminungkahi ni Yuka na magpahinga muna sila bago magpatuloy. Pagkatapos ng kanilang break, sinuri ng grupo ang kanilang mga kagamitan, at dahil maayos naman ang lahat, nagpatuloy sila papunta sa susunod na palapag. Sa ikalawang palapag ng dungeon, bigla silang inambush ng isang grupo ng undead miners. Ang tanging paraan para talunin sila ay ang paggamit ng holy magic ni Rain, kaya kinailangan ng lahat na protektahan siya habang nagcha-chant siya ng spell. Si Marina at Silk ang unang pumwesto para sa depensa, pero sinabi ni Yuka na siya na ang bahala. Nagcast siya ng Blessing of Light sa lahat, at bagamat hindi nito tuluyang natatalo ang undead miners, napigilan nitong makalapit ang mga ito, isang napakahusay na defensive measure. Sa wakas, natapos ni Rain ang kanyang Holy Light spell at ginamit ito upang burahin ang mga undead miners. Nang maging ligtas na sila, pinuri ni Marina si Rain sa mahusay nitong trabaho. Pinasalamatan din siya ni Yuka, dahil kakaunti lang ang mga taong kayang gumamit ng light magic sa ganitong antas. Gayunpaman,
Sinabi niyang malamang ay naubos ang maraming mana ni Rain, kaya nagcast siya ng refresh mana upang maibalik ito. Hindi makapaniwala si Rain na kaya ni Yuka ang skill na ito, dahil napakabihira nito. Ang refresh mana ay ganap na nagbabalik ng mana ng sino mang gagamitan nito, at ang pagkakaroon ng skill na ito ay sapat na upang gawing napakahalaga si Yuka sa anumang party. Pero para kay Yuka, tila owa lang si Rain, dahil natutunan niya ang refresh mana para lang punuan ang kakulangan ng isang obscure job tulad ng pagiging red mage. Habang naglalakad muli ang grupo, nagsimulang magbuhos ng likido si Yuka sa lupa. Tinanong siya ni Silk kung ano ang ginagawa niya, kaya ipinaliwanag ni Yuka na binubuhusan niya ng holy water ang kanilang mga bakas upang pigilan ang mga undead monsters sa pagsunod sa kanila. Nababahala si Silk at nagtanong kung hindi ba sayang gamitin ang holy water dahil mahal ito. Ngunit sinigurado ni Yuka na ayos lang, dahil siya mismo ang gumagawa ng holy water. Nagulat ang buong grupo na kaya ni Yuka gumawa ng holy water kahit hindi siya isang priest. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang espesyal na paraan, pinupurify niya ang mga abo ng undead na nadefeat nila. Nagawang gawing holy water ni Yuka ang mga abong nakuha niya mula sa undead miners, at higit pa itong sapat para sa dami ng holy water na ginagamit niya. Pagdating nila sa ikatlong palapag ng dungeon, iminungkahi ni Yuka na magpahinga muna sila muli dahil magsisimula na silang magmina mula sa puntong iyon. Dahil matagal na rin mula ng huling beses silang kumain, inilabas ni Yuka ang kanyang mga cooking utensils mula sa kanyang magic bag at sinabing siya ang magluluto ng kanilang pagkain. Bagamat hindi naman bihira ang magic bags, ito ang unang beses ni Rain na makakita nito ng personal, kaya't sobrang excited siya. Nagluto si Yuka ng sausage at itlog sa kawali, at habang ito ay niluluto, inilabas niya ang isang espesyal na kaldero. Pinanood ng mga babae habang tinapak ni Yuka ang gilid ng kaldero, at biglang napuno ito ng sabaw. Ipinaliwanag ni Yuka na ang kaldero ay isang bihirang artifact na natagpuan niya sa isang royal palace ruin. Ang kaldero ay automatikong napupuno ng random na sabaw tuwing gagamitin ito, kaya't napakahalaga nitong dalhin sa mga ganitong misyon. Lubos na nagpapasalamat ang mga babae kay Yuka dahil ito ang unang pagkakataon na nakatikim sila ng masarap na pagkain habang nasa gitna ng isang dungeon mission. Ngunit nang tingnan ni Silk ng mas mabuti ang pagkain, napansin niyang may mana na nagmumula rito. Tinanong niya si Yuka tungkol dito, ngunit sinabi lang ni Yuka na wala namang espesyal sa pagkain dahil inihanda lang niya ito ng may pagmamahal. Gayunpaman, posibleng hindi sinasadyang ma-enchant ng kanyang alchemy skills ang pagkain, pero hindi naman daw ito magiging problema. Sa wakas, nakarating sila sa ikaapat na palapag ng dungeon, kung saan hinarap nila ang isang rock lizard. Habang sumugod ang halimaw papunta sa kanila, agad nagcast si Yuka ng slow spell, kaya't halos hindi na makagalaw ang rock lizard. Sinamantala ito ni Marina at sumugod upang umatake. Karaniwan, hindi siya magtatangkang gawin ito, pero dahil sa enchantments ni Yuka na nag-buff ng kanyang lakas at stamina, nagpasya siyang gamitin ang kanyang magic blade ability. Sa isang mabilis na galaw, nagawang pugutan ni Marina ng ulo ang rock lizard. Pagkatapos ng laban, lubos na napagod si Marina dahil ang paggamit ng magic blade ay kumokonsumo ng napakalaking mana. Ngunit hinikayat siya ni Yuka na patuloy itong gamitin hanggat maaari dahil kalaunan, masasanay din ang katawan niya rito. Sa ngayon, nagcast si Yuka ng refresh mana upang maibalik ang kanyang lakas. Sa palapag na iyon, maraming magic auras, kaya nagsimula ng magmina si Yuka kasama ang mga babae. Matapos ang ilang sandali, nakapagtipon sila ng napakaraming magic auras, na ikinatuwa nilang lahat. Tinanong ni Yuka kung sapat na ba ang kanilang nakuha upang matupad ang requirements ng kanilang quest. Ngunit sinabi ni Silk na kailangan pa nila ng kaunting magic auras. Sa kasamaang palad, wala ng magic auras sa palapag na iyon, kaya ang tanging opsyon nila ngayon ay talunin ang 5th floor boss at bumaba sa 6th floor para makuha ang natitirang auras. Hindi natuwa ang mga babae sa ideyang ito dahil ang 5th floor boss ay tinatawag na Novice Crusher Steel Crab, at hindi sila sigurado kung makakaya nilang mabuhay laban dito. Ngunit sinabi ni Yuka na huwag silang mag-alala dahil gagawin niya ang lahat upang harapin ang boss mag-isa. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa pintuan ng boss's room. Bago sila pumasok, inilabas ni Yuka ang isang camera artifact. Nakilala ni Rain ang artifact na iyon at tinanong si Yuka kung plano ba niyang i-livestream ang laban. Ngunit ipinaliwanag ni Yuka na i-record lang niya ang laban para mapag-aralan niya ang mga pagkakamali niya pagkatapos.
Dahil magre-record na rin siya, iminungkahi ni Marina na gawing livestream ito dahil sa tingin niya, magiging mas masaya iyon. Pumayag si Yuka, ngunit habang inaayos ang setup, napagtanto niyang hindi niya alam ang pangalan ng kanilang party. Tinanong niya ang grupo, ngunit sinabi ni Silk na wala pa silang naisip na pangalan, at hindi pa nga sila opisyal na rehistrado. Dahil dito, tinanong ni Yuka kung may magandang ideya sila para sa pangalan ng team. Saglit na nag-isip si Marina at iminungkahi ang pangalang Clover, partikular na ang four-leaf clover, upang kumatawan sa kanilang 4 na miyembro. Gustong-gusto ng lahat ang pangalan, kaya mula ngayon, tatawagin na silang Clover. Napagtanto ni Yuka na ito ang magiging unang livestream ng kanilang party, at medyo masama ang loob niya kung siya lang ang makakakuha ng spotlight. Kaya tinanong niya ang iba kung gusto nilang tumulong sa laban, ngunit sinabi nilang okay lang na siya na ang bahala. Dahil dito, desidido si Yuka na ibigay ang lahat, nagcast siya ng Great Blink Shadow at Protector Shield buff sa sarili niya bago pumasok sa boss room. Pag-icing ng Steel Crab, agad itong umatake kay Yuka, ngunit dahil sa kanyang speed buffs, mabilis niyang naiwasan ang mga atake. Nang makalayo siya sa saklaw ng crab, nagsimula siyang mag-cast ng maraming debuff spells upang pahinain ang kalaban. Kapag sapat na itong hamina, nag-cast si Yuka ng gravity spell upang durugin ang Steel Crab laban sa sahig. Sa 1 minuto lang, natalo na niya ang boss, labis na nasiyahan si Yuka sa kanyang performance. Matapos ang laban, tinapos ni Yuka ang livestream. Agad na tumakbo si Marina at niyakap siya ng mahigpit, labis na humanga sa kanyang ginawa. Ngunit masyado siyang madiin sa pagyakap, kaya nagbiro ang iba na tigilan na ito bago pa mapunta si Yuka sa wheelchair. Matapos tiyaking ayos ang kanyang likod, sinabi ni Yuka sa lahat na dapat nilang dalhin ang katawan ng Steel Crab pabalik sa guild upang maibenta ang mga parte nito. Inilagay niya ang buong katawan ng halimaw sa kanyang magic bag, na malaking tulong dahil hindi nila ito kayang dalhin ng mag-isa. Sa ngayon, hindi matatawaran ang kontribusyon ni Yuka sa kanilang party. Ngunit sinabi ni Silk na hindi tama na patuloy silang umaasa kay Yuka ng ganito, kaya iminungkahi ni Yuka na sa susunod na boss battle, lahat sila ay sasali upang magkaroon sila ng karanasan. Gustong-gusto ng mga babae ang ideyang ito, ngunit sa ngayon, kailangan pa nilang buksan ang treasure chest na nakuha nila mula sa floor boss. Pagbukas nila, nakita nila ang napakaraming magic auras, kaya mukhang hindi na nila kailangang magmina pa. Sa buong mundo, napakapopular ng dungeon streams, dahil maganda itong publicity. Malalaking kumpanya ang madalas magbigay ng sponsorship deal sa mga sikat na streamer, at sa kasalukuyan, nasa kasagsagan ng kasikatan si Yuka. Ang video kung saan tinalo niya ang Steel Crab gamit lang ang status effect spells ay nag-viral. Samantala, pabalik na sina Yuka at ang kanyang grupo sakay ng karwahe. Tinanong ni Yuka ang grupo kung ano ang masasabi nila tungkol sa kanilang unang misyon na magkasama. Sobrang natuwa ang mga babae dahil marami silang natutunang magagandang bagay mula kay Yuka. Para sa kanila, ito na ang pinakamagandang misyon na nagawa nila. Sa katunayan, pinag-iisipan nilang gawing opisyal na leader si Yuka ng kanilang party dahil siya ang may pinakamalawak na karanasan, at lahat sila ay nagtitiwala sa kanya dahil naging guro nila siya noon. Bagamat nagdadalawang isip si Yuka na tanggapin ang papel na leader dahil hindi niya intensyong kunin ang liderato mula kay Marina, sa huli, pumayag din siya. Ginawa niya ito para masiguro ang kaligtasan nila sa mga darating na laban. Habang nagdiriwang si Yuka at ang kanyang grupo sa kanilang unang tagumpay, ang Thunderpike naman ay nakakaranas ng matinding pagkatalo. Nag-hire si Simone ng bagong miyembro, si Cork, para palitan si Yuka, ngunit hindi pa rin niya nauunawaan kung gaano kalaki ang naging ambag ni Yuka sa grupo. Dahil dito, naipasok niya ang grupo sa Wolf Territory, umaasa na magiging maayos ang lahat. Karaniwan, si Yuka ang nagkakast ng weakening spell sa mga wolves, ngunit dahil wala na siya, masyadong malakas ang mga wolves para sa grupo. Bilang resulta, si Jamie ay sinugod at kinagat, at ang kanyang tiyan ay napuno ng sugat. Nakita ni Simone na nasa panganib si Jamie, kaya't nagmadali siyang iligtas ito sa pamamagitan ng pagputol ng ulo ng wolf. Bagamat ligtas na si Jamie, mamamatay siya kung hindi siya agad matutulungan. Sinubukan ni Simone na ipagbilin kay Camilla na mag-cast ng healing spell, ngunit sinabi ni Camilla na ubos na ang kanyang mana. Naghanap si Simone ng healing potion, at si Cork lamang ang meron nito. Ngunit sinabi ni Cork na ayaw niyang ibigay ito dahil sinabi ni Simone noon na ang bawat miyembro ay dapat bumili ng sarili nilang kagamitan.
Sinabi ni Simone na hindi ito ang tamang oras para mag-alala tungkol sa pera, lalo na't nasa bingit ng kamatayan si Jamie. Sa huli, napilitan si Cork na ibigay ang potion, at ipinainom ito ni Simone kay Jamie. Samantala, maayos naman ang lahat para kay Yuka at sa kanyang grupo. Nagdiriwang sila sa isang bar, at bagamat hindi ganoon kalaki ang nakuha nilang reward mula sa quest, ang katawan ng steel crab ay nasa napakagandang kondisyon kaya't binayaran ito ng guild ng malaking halaga. Habang nag-uusap, tinanong ni Yuka si Marina at ang iba pa kung anong sistema ang ginagamit nila sa paghahati ng kita ng party. Ipinaliwanag nila na si Silk ang humahawak ng lahat ng pera ng grupo, at bawat miyembro ay binibigyan ng nakatakdang allowance. Nagulat si Yuka dahil bihira ang ganitong sistema sa isang party. Ngunit ipinaliwanag ng grupo na may dahilan sila para dito, nagsasabi silang lahat upang makabili ng sariling bahay bilang grupo. Hindi kasi komportable ang palaging magre-renta sa inn tuwing nasa lungsod sila. Naiintindihan naman ito ni Yuka at sumang-ayon sa kanilang sistema. Sinabi ni Yuka na ayos lang sa kanya kung ipagpapatuloy nila ang allowance system. Tinanong ni Silk kung sigurado ba siyang okay lang na siya ang humawak ng lahat ng pera ng grupo, dahil inakala niyang bilang isang bihasang adventurer ay gugustuhin ni Yuka na siya mismo ang humawak ng kanyang kita. Ngunit sinabi ni Yuka na nagtitiwala siya kay Silk, kaya walang dahilan upang baguhin ang kanilang sistema. Habang masaya at nagkakasundo sina Yuka at ang grupo, galit at frustrado naman sina Simone at ang natitirang miyembro ng Thunderpike dahil iyon ang pinakamalalang resulta na naranasan nila sa maraming taon. Mabuti na lang at naisalba nila ang buhay ni Jamie, ngunit napakalapit na nila sa trahedya. Sinisisi ni Simone ang lahat kay Cork, sinabayan pa siya ng ibang miyembro, tinawag si Cork na useless dahil hindi nito nagawang iligtas sila sa sitwasyon. Ngunit hindi magpapatalo si Cork sa ganitong usapan. Ipinaalala niya sa kanila na ang Direwolves ay sinusundan ang kanilang prey gamit ang amoy, kaya dapat ay bumili sila ng scent blocker bilang paghahanda sa misyon. Sinabi niyang malinaw na kasalanan ito ng party dahil hindi sila handa para sa ganitong sitwasyon. Pilit naman itong ibinalik ni Simone kay Cork, sinasabing kung alam ni Cork ang tungkol sa scent blockers, dapat daw ay sinabi niya ito sa lahat. Dagdag pa, ang halos pagkamatay ni Jamie ay kasalanan ni Cork dahil hindi siya bumili ng scent blockers para sa buong grupo. Ang gaslighting ni Simone ay matindi, pero hindi ito sapat upang malinlang si Cork. Napagtanto niyang ayaw niyang manatili sa isang grupo na hindi marunong umako ng kanilang mga pagkakamali, kaya nag-quit siya sa Thunderpike sa mismong sandaling iyon. Narinig ito ni Yuka at hindi makapaniwala na hindi pa rin natututo ang Thunderpike mula sa kanilang mga pagkakamali. Ngunit naisip niyang hindi na ito problema niya, bumalik siya sa grupo at nakinig kay Marina, na nagpaplano kung ano ang gagawin nila kinabukasan. Naalala naman ni Silk ang sinabi ni Yuka noon na mahalaga ang magpahinga ng isang araw pagkatapos ng bawat misyon. Kaya iminungkahi niyang magpahinga muna sila, at pumayag naman ang lahat. Dahil may libreng araw si Yuka, nagpasya siyang mag-shopping. Kailangan niyang mag-stock ng potions at scrolls, at kailangan din niyang gawing holy water ang mga abong nakuha niya mula sa mga undead, upang mapunan ang kanyang inventaryo. Alam niyang magiging abala siya sa mga susunod na oras, kaya iminungkahi niyang magkita-kita sila sa parehong lugar pagkatapos ng kanilang break. Biglang napansin ni Marina na ipinapakita ang mga dungeon stream highlights sa araw na iyon, at ang laban ni Yuka laban sa Steel Crab ang namunguna. Gulat na gulat si Yuka dahil kaka-upload niya lang ng video ilang oras pa lang ang nakalipas, pero mayroon na itong mahigit 5,000 views, at patuloy pa itong tumataas. Nagugustuhan ng mga tao na makita ang isang adventurer na may kakaibang trabaho tulad ng Red Mage na kaya palang talunin ng isang Steel Crab nang hindi man lang ito hinahawakan. Sinabi pa ng announcers na bantayan ng grupo ni Yuka, ang Clover, dahil posibleng sila ang susunod na maging pinakamahusay na party sa buong mundo. Nakapanood din sina Simon at ang iba pang miyembro ng Thunderpike ng stream ni Yuka, at labis silang naiinggit dahil mukhang maayos ang buhay ni Yuka kahit wala na siya sa kanila. Ngunit kahit ganoon, ayaw pa rin nilang aminin na mas malaki ang naging ambag ni Yuka sa kanilang grupo kaysa sa inakala nila. Palaging magiging haters ang Thunderpike, ngunit tila may isa pang tao na lihim na nagagalit kay Yuka mula sa malayo. Halata sa kanya ang galit dahil mukhang komportable na si Yuka sa bago niyang grupo. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Yuka sa guild at tumitingin ng mga quest sa notice board, naghahanap ng angkop para sa kanyang grupo. Nakita siya ng receptionist na nahihirapan sa pagpili kaya lumapit ito at nagtanong kung maaari siyang tulungan.
Tinanong ni Yuka kung may mga quest bang madaling gawin para sa mga baguhang grupo ngunit may disenteng bayad. Sinabi ng receptionist na masyado siyang optimistic at hindi ganoon kadali ang makahanap ng perpektong quest. Pero, isinugest niya ang isang C-rank quest na may kinalaman sa pagkuha ng magic stones mula sa Orden Forest. Naisip ni Yuka na maaaring akma ito, ngunit nagtataka siya kung bakit C-rank ang quest na ito, gayong ang pagkuha ng magic stones ay karaniwang D-rank lamang. Ipinaliwanag ng receptionist na may isang malaking magical beast na namataan malapit sa kagubatan, kaya mas mapanganib ito kaysa sa karaniwan. Biglang pumasok si Marina sa guild, at nang marinig ang salitang, quest, agad niyang inihayag na tatanggapin na ng kanilang grupo ang misyon. Sinabihan siya ni Yuka na hintayin muna siyang ipaliwanag ang lahat bago tanggapin ang quest, ngunit sinabi ni Marina na hindi na niya kailangang malaman ang mga detalye. Kung iniisip ni Yuka na kaya nila, tiyak na magagawa nila ito. Bukod pa rito, nagawa na nila ang isang misyon sa kagubatan na iyon noon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Yuka na ang quest ay C-rank dahil sa presensya ng magical beast sa kagubatan. Nang marinig ito, muling nag-isip ang mga babae kung dapat ba talaga nilang tanggapin ang misyon. Sa huli, nagpasya silang ituloy ito dahil naniniwala silang magiging maayos ang lahat basta kasama nila si Yuka. Sinabi ni Yuka sa lahat na ihanda na ang kanilang mga gamit at magkita-kita sila sa harap ng stagecoach pagkalipas ng 1 oras upang magtungo sa kagubatan. Dumating muli ang receptionist na dala ang quest receipt. Naging interesado si Yuka sa sitwasyon, kaya tinanong niya ang receptionist kung pinlano ba nito ang lahat para maganap ito. Hindi naman itinanggi ng receptionist ang kanyang papel dito. Ang stream na ginawa ni Yuka kahapon ay nagdala ng higit sa 10,000 bagong fans, at lahat sila ay sabik na makita ang susunod niyang stream. Medyo nahihiya si Yuka dahil hindi niya inasahan na magkakaroon siya ng ganitong kalaking atensyon. Pero naisip niyang walang masama sa pagpapatuloy ng pag-stream ng kanyang mga laban, dahil makakakuha ito ng atensyon para sa mga babae at magiging kapaki-pakinabang din para sa records ng guild, lalo na kung matagpuan nila ang magical beast. Habang pinag-uusapan ni Yuka ang lahat ng ito, ang misteryosong lalaking nagmamasid sa kanya ay lalong nagagalit. Nang umalis si Yuka sa guild, sinundan siya nito sa tahimik na paraan. Napansin agad ni Yuka na sinusundan siya dahil halatang-halata ang taga-subaybay niya sa hindi maayos na paraan nito ng pagsunod. Kaya't dumaan si Yuka sa isang makipot na eskinita upang subukang mawala ang stalker niya. Umaasa siyang maliligaw ito, pero kahit mataba ang lalaki, mabilis itong kumilos at agad siyang naabutan. Tinanong ni Yuka kung ano ang pakay ng lalaki, at inutusan siya nitong umalis sa Clover kagad. Malinaw ang sagot ni Yuka na hindi iyon mangyayari, lalo na't siya ang leader ng grupo. Hindi makapaniwala ang lalaki na ginawang leader ng mga babae si Yuka pagkatapos lamang ng 1 araw na magkasama sila, samantalang ilang beses na niyang inalok ang sarili na sumali sa grupo at lagi siyang tinatanggihan. Napagtanto ni Yuka ang sitwasyon, gusto ng lalaki na makabuo ng sarili niyang harem ng mga cute na adventurer girls, pero patuloy siyang tinanggihan ni Marina at ng iba pa. Ang makita si Yuka na nabubuhay ang kanyang pangarap ay naging dahilan para mawalan ng rason ang lalaki. Dinukot ng lalaki ang kanyang espada at nagbanta na aatakihin si Yuka kung hindi siya aalis sa grupo. Tahimik na nagcast si Yuka ng isang snare trap sa mga paa ng lalaki, pagkatapos ay tumalikod upang umalis. Nang sinubukang sugurin ni Beo si Yuka, nadulas ito at bumagsak dahil sa trap. Nang makabalik na si Yuka sa karwahe, ikinwento niya sa grupo ang nangyari. Agad nilang nakilala ang lalaki bilang si Beo, isang taong matagal nang sumusubok sumali sa kanilang grupo. Nag-alala ang mga babae para kay Yuka at sinabing hindi nila mapapatawad ang sarili kung may masamang nangyari sa kanya dahil sa kanila. Pinawi ni Yuka ang kanilang pag-aalala, sinabing hindi iyon kasalanan nila, at idinagdag na iniwan niya si Beo na walang malay sa gitna ng kalsada kaya maaari nilang i-report ito pagbalik sa bayan. Bago makarating sa kanilang destinasyon, sinabi ni Yuka na nais niyang ulitin ang kanilang mission objective. Kailangan nilang kumuha ng 3 magic stones mula sa Orden Forest. Nang tanungin niya ang grupo tungkol sa kanilang karanasan sa lugar na iyon, sinabi ni Marina na nagpunta sila roon 2 buwan na ang nakalilipas. Ngunit ngayon lang niya naalala na wala silang nakasalubong na halimaw noon. Napagtanto ni Yuka na ang magical beast ay malamang naroon na sa kagubatan 2 buwan na ang nakalilipas. Kung sakaling makaharap nila ito, plano niyang i-livestream ang laban upang makakuha ng mahalagang impormasyon ang guild.
At kung hindi nila matalo ito, magiging mas madali ang paghingi ng tulong. Pagdating nila sa kagubatan, sinimula ni Yuka ang stream, at nagsimula na silang maglakad papasok. Nagpa siya si Yuka na maging rearguard dahil karaniwang mula sa likod umaatake ang mga halimaw. Nag-alala si Marina para sa kanya dahil nasa pinakamapanganib na posisyon siya, ngunit tiniyak ni Yuka na kaya niyang alagaan ang sarili. Bukod sa kaya niyang gumamit ng blink step para makatakas, ang suot niyang damit ay may mataas na defense stats, kaya nitong tumanggap ng ilang atake. Nang makarating sila sa talon kung saan nila kukunin ang mga magic stone, sinabi ni Yuka sa lahat na huminto. Ramdam niya ang paparating na presensya ng isang nilalang. Biglang nagpakita ang magical beast, at ang dating kumpiyansa ni Yuka ay nawala. Ito pala ay isang Zarnak, isang high-level monster na karaniwang matatagpuan lamang sa pinakailalim na bahagi ng dungeon. Napagtanto ni Yuka na hindi sapat ang lakas ng grupo para harapin ito, kaya pinapunta niya si Silk para humingi ng tulong sa guild habang siya ang magpapaliban sa halimaw. Ngunit tumanggi ang mga babae na iwan siya, dahil alam nilang wala ring tsansa si Yuka kung mag-isa siyang lalaban. Dahil dito, tinanggap ni Yuka ang tulong nila at nag-cast ng enchantment spells sa kanila. Humarap si Marina sa frontline, ngunit mabilis siyang napaatras nang madaling winalis siya ng Zarnak. Gumamit si Yuka ng layered status effects upang pahinain ang halimaw, ngunit kaunti lamang ang epekto nito. Malapit nang maubos ang mga opsyon ni Yuka, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang natitirang pinakamalakas niyang spell. Subalit, kailangan niya ng oras upang i-cast ito, pumayag si Marina na distrahin ang Zarnak upang makapag-cast si Yuka. Lumapit siya sa halimaw at ginawa ang lahat upang makuha ang atensyon nito habang iniiwasan ang mga atake. Kapag siya ay muntik ng tamaan, tumutulong sina Silk at Rain gamit ang kanilang magic. Salamat sa kanilang pinagsamang pagsisikap, nagkaroon si Yuka ng sapat na oras upang matapos ang pagcast ng level 5 spell, ang napakalakas at mapanirang prismatic missile. Nang matapos niya ito, agad niyang pinaputok ito diretso sa mukha ng halimaw. Sa unang tingin, mukhang hindi ito masyadong nakaapekto, ngunit maya-maya pa, nagsimulang umubo ng dugo ang halimaw, malubha na pala itong nasugatan. Nagcast naman si Rain ng isang grade 5 Thunderbolt spell upang makuryente ang halimaw. Habang ito'y paralisado, inutusan ni Yuka si Marina na putulin ang ulo nito. Agad na sumugod si Marina, inactivate ang kanyang magic sword, at habang nakabuff siya ni Yuka gamit ang isang critical attack spell, nagawa niyang maputol ang ulo ng halimaw sa isang mabilis na pag-atake. Nang matapos ang laban, bumagsak si Yuka sa kanyang mga tuhod, puno ng ginhawa at hindi makapaniwala na nagawa nilang talunin ang halimaw nang walang nasawi sa kanilang grupo. Sa bayan naman, ang mga manunood ng stream ay labis ding namangha, lalo na sa spell na ginamit ni Yuka, dahil wala pang nakakakita ng ganoong klaseng spell noon. Ngunit, laging may isang hater sa crowd, balik sa kagubatan, medyo nahihilo si Yuka dahil sa sobrang mana na ginamit niya sa laban. Pero, sa pangkalahatan, nasa mabuti siyang kondisyon. Masaya siya na naging maayos ang lahat, ngunit inamin niyang sobrang delikado ng laban na iyon para sa isang grupo ng baguhan tulad nila. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakaligtas ay dahil sa swerte. Sinabi ni Yuka sa mga babae na papagalitan niya sila mamaya dahil sa kanilang pabigla-biglang kilos, ngunit sinabi ng mga babae na si Yuka rin ay pabigla-bigla dahil sinugod niya ang laban ng mag-isa, handang isakripisyo ang sarili. Para sa kanila, hindi iyon katanggap-tanggap, hindi maitanggi ni Yuka ang sinabi nila, kaya't napagkasundoan nilang pag-usapan ang lahat ng hinaing nila mamaya. Sa ngayon, iminungkahi niyang maglinis muna sila dahil puno sila ng pawis at dugo ng Zarnak. Habang naliligo ang mga babae sa ilog, sinimula ni Yuka ang pag-setup ng camp, at nagbalik ang mga alaala niya mula 6 na buwan na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, siya ang nagtuturo sa grupo ni Marina, at namangha siya sa bilis ng kanilang pag-a-adjust bilang adventurers. Ngunit, napansin din niya ang ilang aspeto na kailangang pagbutihin, medyo clumsy si Marina, sobrang maingat si Silk, at napaka-timid ni Rain. Sa kabila nito, nakita niya ang kanilang potensyal at alam niyang magiging magagaling silang adventurers. Kinagabihan, inihanda ng mga babae ang tent, siniguro ang fairy wood, at naglagay ng mga alarm laban sa mga halimaw. Habang pinapanood sila ni Yuka, nakaramdam siya ng pagmamalaki dahil alam niyang magiging mahusay silang adventurers balang araw. Pero hindi niya kailanman inasahan na magiging bahagi siya ng kanilang grupo. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang grupo sa guild.
Doon, nalaman nilang ipinatawag sila upang makipag-usap sa Guildmaster, kaya medyo kinakabahan ang mga babae. Tinanong nila si Yuka kung nangangahulugan bang nasa gulo sila, ngunit sinabi ni Yuka na malamang ang pag-uusap ay tungkol sa Zarnak na natalo nila. Ang misyon ay dapat na B-rank, ngunit sa kung anong dahilan, ito'y nakamarka bilang D-rank, kaya't kailangang imbestigahan ito. Biglang pumasok ang Guildmaster, si Benwood, at agad na tumayo sa atensyon ang mga babae, intimidated sa presensya nito. Lumapit si Benwood kay Yuka at sinabing ipaliwanag ang sarili. Ngunit dahil alam ni Yuka na wala siyang ginawang mali, sinabi niyang naisumite na niya ang lahat ng kaukulang impormasyon sa kanyang ulat sa guild. Hindi nasiyahan si Benwood sa ulat at humingi ng mas detalyadong paliwanag. Bago pa man magpatuloy, sinabi ni Yuka kay Benwood na itigil na ang tough guy act dahil natatakot ang mga babae. Sinubukang pigilan ni Marina si Yuka sa pagiging casual kay Benwood dahil napakalakas nito, ngunit sinabi ng Guildmaster na labis ang respeto niya kay Yuka, kaya't hindi na kailangan ng pormalidad sa pagitan nila. Sinabi ni Benwood sa lahat na maaari na silang umupo. Alam na niya ang nangyari sa kagubatan, ngunit gusto niyang marinig ang pananaw ni Yuka tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Yuka na pinaghihinalaan niyang resulta ito ng isang overflow, na nagdulot ng paglabas ng halimaw na mas malakas kaysa sa karaniwang naroon. Sumang-ayon si Benwood sa conclusion ni Yuka at agad na inutusan ng kanyang sekretarya na mag-issue ng isang emergency investigation quest upang malaman ang punot dulo nito. Parehong nauunawaan ni Yuka at Benwood kung gaano kaseryoso ang mga overflow, ngunit walang ideya si Marina kung ano iyon, kaya't nagtanong siya kay Yuka. Ipinaliwanag ni Yuka na ang overflow ay isang phenomenon kung saan may catalyst na nagiging sanhi ng paglabas ng mga halimaw mula sa dungeon. Karaniwang nakakulong ang mga halimaw sa dungeon dahil sa mana na dumadaloy sa lupa, ngunit minsan ay nababasag ang mga iyon, kaya't nakakatakas ang mga halimaw at nananalasa sa paligid. Dagdag pa ni Yuka, posibleng senyales ito ng paparating na dungeon stampede, isang napakalaking kaganapan kung saan ang mga halimaw mula sa dungeon ay sabay-sabay na lumalabas at sumisira sa mga bayan. Narinig na ng mga babae ang tungkol sa mga dungeon stampedes at ang kaguluhang dulot nito, na kumakalat sa mga bayan tulad ng isang wildfire. Kung ang mga halimaw na kasing lakas ng Zarnak ay lumalabas na, ibig sabihin, wala na silang gaanong oras. Nangako si Benwood na iimbestigahan ng husto ang sitwasyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Ngunit bago iyon, humingi siya ng taus-pusong paumanhin sa grupo dahil sa pagkakalagay nila sa ganitong peligro. Sinabi ng mga babae na hindi na kailangang mag-sorry ni Benwood dahil ligtas naman silang nakabalik. Gayunpaman, aminado silang kung wala si Yuka, malamang ay hindi sila nakaligtas. Kahit na si Yuka ang nagdala ng malaking bahagi ng laban, ipinakita ng kanilang livestream na ang mga babae ay mahuhusay na mandirigma rin. Bilang gantimpala sa kanilang mahusay na pagganap laban sa Zarnak, sinabi ni Benwood na ipopromote ang lahat ng miyembro ng grupo sa C-rank. Gayunpaman, ang kanilang promotion ay nakadepende sa tulong ni Yuka, dahil siya ay isang A-rank adventurer. Naguluhan si Yuka sa sinabi ni Benwood dahil ang alam niya, B-rank lamang siya. Dito sinabi ni Benwood na siya rin ay ipopromote, nakita ng lahat ng nanood ng livestream ang mataas na antas ng prismatic missile spell na ginamit niya laban sa Zarnak, kaya malinaw na karapat-dapat si Yuka sa promotion. Simula ngayong araw, si Yuka ay opisyal ng A-rank adventurer. Pagkatapos ng pag-uusap, bumaba si Yuka at ang grupo upang uminom at magdiwang ng kanilang promotions. Habang magkakasama, inilabas ni Yuka ang bag ng mga coins na nakuha nila bilang gantimpala para sa kanilang quest at iniabot ito kay Silk upang bilangin. Nang buksan ni Silk ang bag, nagulat siya dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoon karaming gold coins sa isang lugar. Ipinaliwanag ni Yuka na kahit na orihinal na D-rank ang quest, dahil sa hirap nito, tinrato ito bilang B-rank quest, kaya mas malaki ang naging bayad nila. Inilabas ni Silk ang lahat ng coins mula sa bag upang bilangin, ngunit napansin niya ang isang piraso ng papel sa ilalim nito na may pangalan ni Yuka. Iniabot niya ito kay Yuka, at nang buksan niya, nalaman niyang ito ay isang sulat mula kay Benwood. Humihingi ng paumanhin si Benwood sa lahat ng pinagdaanan ni Yuka at ng kanyang grupo. Kasama ng sulat ay isang platinum coin bilang maliit na bonus para kay Yuka. Ang platinum coins ay napakahalaga, kaya't idinagdag ni Yuka ito sa pondo ng grupo. Matapos mabilang ni Silk ang lahat ng pera, masaya niyang ibinalita sa lahat na sapat na ang kanilang pera upang makabili ng bahay.
Sa sobrang tuwa ni Marina nang marinig na kaya na nilang bumili ng bahay, napatalon siya sa excitement at aksidenteng natapon ang mga coins sa mesa. Natuwa rin si Silk na narating nila ang kanilang financial goal, ngunit medyo nakaramdam siya ng kaunting guilt dahil alam niyang ang tanging dahilan kung bakit nakalikom sila ng ganitong kalaking pera ay dahil kay Yuka. Ngunit sinabi ni Yuka kay Silk na huwag niyang isipin ito sa ganoong paraan. Ipinaliwanag niya na ginawang leader siya ng Clover, at natural lamang para sa isang leader na gawin ang lahat para sa kapakanan ng grupo. Kaya kahit na malaki ang naging bahagi niya sa pagkita ng perang ito ay pag-aari nilang lahat. Nagpatuloy ang kanilang selebrasyon hanggang late sa gabi. Sa isang punto, tinanong ni Rain si Yuka kung may pangarap ba siyang gustong matupad. Nagulat si Yuka sa tanong, kaya't nagtanong siya kung may dahilan bakit iyon ang naitanong ni Rain. Ipinaliwanag ni Rain na ngayon na naabot na nila ang layunin nilang makabili ng bahay, gusto niyang malaman kung ano ang pangarap ni Yuka upang matulungan nila itong matupad. Dahil dito, sinabi ni Yuka na ang kanyang pangarap ay makapasok at maabot ang pinakalalim na bahagi ng Achromatic Darkness Dungeon. Nang marinig ito ng mga babae, halos masamid sila at napluwa ang kanilang inumin sa gulat. Ang dungeon na iyon ay literal na pinakamapanganib sa lahat. Taglay nito ang isang artifact na tinatawag na Abyss Gate, na isang direktang daan patungo sa Underworld. Ipinaliwanag ni Yuka na ang Abyss Gate ang dahilan kung bakit gusto niyang sakupin ang Achromatic Darkness. Tinanong ni Rain kung balak ba niyang dumaan sa Abyss Gate kung makarating siya roon. Ngunit ipinaliwanag ni Yuka na hindi niya balak dumaan dito. Nais lang niyang makita kung ano ang Edge of the World. Ang tiyuhin niya ay minsang sinubukang pasukin ang dungeon at maabot ang Abyss Gate, ngunit hindi ito nagtagumpay. Lumaki si Yuka na naririnig ang kwento ng kanyang tiyuhin kaya naisip niyang gusto rin niyang subukan ito balang araw, kahit alam niyang malabo itong mangyari. Nagustuhan ni Marina ang pangarap ni Yuka, kaya iminungkahi niya na dapat nilang gawing layunin ng buong grupo ang pagpasok sa Achromatic Darkness upang tulungan si Yuka sa kanyang pangarap. Sinabi ni Yuka na hindi ito ganoon ka-simple dahil napakadelikado ng dungeon na iyon. Kailangan ng pahintulot mula sa gobyerno upang makapasok, at kailangang A-rank party ang grupo para makakuha ng approval. Kahit na ganoon, gusto pa rin ni Rain na gawing layunin ng grupo ang pangarap ni Yuka. Sinabi niyang gusto niyang maging susunod na goal ng kanilang grupo iyon. Sumang-ayon ang lahat at nangakong magtatrabaho ng husto upang matupad ang pangarap ni Yuka. Ngunit alam nilang hindi ito mangyayari sa malapit na hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na tumataas ang kasikatan ng Clover Streams. Sa kasalukuyan, live silang naglalaban sa isang undead hand, at salamat sa kanilang perpektong teamwork, nagawa nilang talunin ito gamit ang lightning spell ni Rain at isang rock scroll mula kay Yuka. Natapos ang kanilang stream, at kumaway sila sa kanilang mga fans. Mahal na mahal sila ng lahat sa guild, maliban sa mga miyembro ng Thunderpike, na labis ang inis sa kung paano naging sobrang popular si Yuka. Iniisip ni Barry na mukhang kahanga-hanga lang si Yuka dahil nasa isang team siya ng mga baguhan. Ngunit narinig ni Simone na si Yuka ay kamakailan lamang na-promote sa A-rank, kaya malamang, talagang magaling siya. Bukod pa rito, hindi naman si Yuka ang pinakamalaking problema nila ngayon. Ang Thunderpike ay sunod-sunod na nabibigo sa kanilang mga misyon, at iniisip ni Simone na ito'y dahil sa mga bagong miyembro na kanilang hinihire na lagi namang walang kwenta. Sa katunayan, wala sa kanila ang tumatagal ng higit sa isang araw sa grupo. Pero, hindi naman siguro dahil may problema sa kanilang team, di ba? Habang pinag-uusapan ng kanilang team, tinanong ni Simone kung nasaan si Jamie. Ipinaliwanag ni Camila na si Jamie ay hindi sumama dahil wala itong gana uminom. Naiinis si Simone dahil simula noong misyon kung saan muntik nang mamatay si Jamie sa pag-atake ng lobo, palagi na nitong pinapabagal ang grupo. Samantala, si Jamie ay nakakulong sa kanyang kwarto, paulit-ulit na pinapanood ang mga live stream ni Yuka sa loob ng maraming oras. Unti-unti nang na-realize ng mga miyembro ng Thunderpike na mas naging kapaki-pakinabang si Yuka kaysa sa inakala nila. Dahil dito, nag-isip si Simone na ang dahilan ng pag-quit ni Yuka noon ay ang mababang bayad niya, kaya baka pwede nilang itaas ang cut niya. At para mabalanse, pwede nilang bawasan ang bayad ni Jamie dahil hindi naman ito nagagawa ng marami kamakailan. Ilang oras ang lumipas, dumating sina Yuka at ang kanyang grupo sa guild upang iulat ang tagumpay ng kanilang misyon. Ngunit bago pa man sila makapasok, nakita nila si Simone na naghihintay sa harap ng pinto. Ang makita si Simone muli ay nagdulot ng inis kay Yuka,
kaya't sinabi niya sa mga babae na pumasok na sa loob nang hindi siya kasama. Pagkatapos, tinanong niya si Simone kung ano ang kailangan nito. Diretsahang sinabi ni Simone na binibigyan niya si Yuka ng karangalan na muling sumali sa Thunder Pike. Hindi makapaniwala si Yuka sa narinig, pero sinubukan siyang manipulahin ni Simone sa pamamagitan ng pagpapaalala na ang pangarap ni Yuka na makita ang Abyss Gate ay posible lamang kung bahagi siya ng isang A-rank party tulad ng Thunder Pike. Dagdag pa niya, mula nang umalis si Yuka sa Thunder Pike, hirap na silang tapusin ang mga misyon. Kaya't sinabi ni Simone na responsibilidad ni Yuka na bumalik at ayusin ang mga bagay-bagay. Tahimik na pinakinggan ni Yuka ang lahat ng sinabi ni Simone, ngunit sa huli, wala siyang pakialam. Bagamat magkaibigan sila noong kabataan nila, wala na iyong halaga matapos ang lahat ng kawalang respeto na ipinakita ni Simone sa kanya. Sinabi ni Yuka na wala siyang balak na muling sumama sa Thunder Pike at iniwan si Simone upang magduse sa mga naging resulta ng kanyang mga aksyon. Habang papasok si Yuka, pinanood siya ni Beo, at tila may masamang balak itong naiisip. Pagpasok ni Yuka sa guild, sinalubong siya ng mga babae at tinanong kung ano ang nangyari sa lalaking nasa labas. Ipinaliwanag ni Yuka na si Simone iyon, ang leader ng kanyang dating grupo. Nang marinig ito ni Marina, agad siyang nag-alala na baka sumama ulit si Yuka sa Thunder Pike, ngunit sinabi ni Yuka na wala sa mundong ito ang makakapilit sa kanya na bumalik sa gulong na iyon. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo sa reception desk upang iulat ang kanilang misyon. Pagkatapos, magdidiwang sila kasama ang ilang inumin. Kinabukasan, nagpatawag si Yuka ng isang meeting upang ipaalam sa mga babae ang tungkol sa isang quest na kanilang natanggap. Si Marina ay prime na at handang-handa nang umalis, ngunit pinaupo muna siya ni Yuka at sinabihang makinig sa detalye ng quest. Ipinahayag niya na ang kanilang party ay specifically requested ni Earthy. Nagulat ang mga babae dahil ang Earthy ay ang pinakakilalang workshop sa buong bansa. Sa katunayan, ang Bauniso ay gawa mismo sa Earthy, kaya't isang malaking karangalan para sa kanila na mapili ng isang sikat na workshop. Gayunpaman, nagtaka pa rin ang mga babae kung bakit Clover ang napiling grupo ni Earthy. Ipinaliwanag ni Yuka na ang Earthy ay maglulunsad ng bagong linya ng kagamitan para sa mga babae, isang theme ng equipment na parehong stylish at ligtas gamitin. Sa madaling sabi, gusto nilang makita sina Marina, Silk, at Rain na lusubin ng isang dungeon habang suot ang bagong kagamitan upang may promote ang kanilang brand. Hindi makapaniwala si Marina na magiging poster girl sila para sa isang napakalaking brand gaya ng Earthy, ngunit sina Silk at Rain ay abala ng inaayos ang kanilang buhok bilang paghahanda sa mission. Napakagandang oportunidad ito para sa kanila, dahil bukod sa babayaran sila para sakupin ang dungeon, makukuha rin nila ang armor bilang parte ng deal. Dahil dito, tinanggap nila ang alok ni Yuka, at tuluyan nang naglakbay ang grupo patungo sa Iron Dungeon. Pagsapit ng araw ng quest, nagtipon si Yuka at ang kanyang grupo sa loob ng dungeon, at suot na ng mga babae ang bagong earthy gear para sa misyon. Sinabi ni Yuka sa kanila na ang cute nilang tingnan sa kanilang mga bagong kasuotan. Bukod sa pagiging fashionable, napaka-functional rin ng equipment, kaya pakiramdam niya ay bagay na bagay ito sa kanila. Ngunit, sa hindi malamang dahilan, tila may sama ng loob si Rain sa kanya, at hindi niya alam kung bakit. Pumasok ang grupo sa dungeon, at habang ginagawa nila ito, ipinaliwanag ni Yuka na medyo luma na ang dungeon na ito at mayroon lamang 4 na palapag. Ngunit sa pinakaibaba, may isang pasukan patungo sa isang separate dungeon, at iyon ang tunay nilang lilinisin. Upang makarating sa main entrance ng pangalawang dungeon, kailangan nilang bumaba sa hagdan. Gayunpaman, napakahaba ng mga hagdang iyon, kaya nagtanong si Marina kung maaari na lang silang gumamit ng rope at bumaba sa gitna upang makatipid ng oras. Sinabi sa kanya ni Yuka na sa normal na sitwasyon, tama siya, at marami nang nagtangkang gawin iyon noon. Pero may distortion field ang dungeon, na pumipigil sa kahit sino na lumihis sa designated path. Binalaan niya ang grupo na huwag mahuli sa loob ng field, ngunit napansin niyang tila hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Rain. Dahil dito, tinanong niya kung may nagawa siyang mali. Hindi sumagot si Rain, ngunit alam ng iba ang dahilan kung bakit siya naiinis. Kaya sinabi nila kay Yuka na mas maigi kung titingnan niyang mabuti ang suot ni Rain. Tinitigan ni Yuka si Rain, pilit na hinahanap kung may kakaiba sa kanyang outfit, at doon niya napansin na binago ni Rain ang kulay ng kanyang ribbon bow mula red patungong blue. Rain ay naiinis dahil hindi niya ito napansin o pinuri. Agad na sinabi ni Yuka na bagay ito sa kanya, at sa wakas, naging mas maaliwalas ang pakiramdam ni Rain.
Pagkatapos nito, bumaba sila sa second floor, at sa tulong ng kanyang lantern, nakita agad ni Yuka ang isang trap sa unahan. Sinabi niya sa mga babae na huwag munang lumapit habang inaayos niya ito. Inilabas niya ang isang mahabang stick at ginamit ito upang itap ang trap, na agad nagpa-activate ng 12-dosenang spears mula sa sahig, dingding, at kisame. Kung hindi niya ito na-trigger ng maaga, malamang ay napahamak sila. Ngunit ngayong na-activate na ito, ligtas na silang makakatawid. Kailangan nilang lumusot sa pagitan ng mga spears, kaya nagtanong si Yuka kung may nahihirapan. Sa kabutihang palad, dahil snug fit ang kanilang bagong armor, madali silang nakalusot at nakapagpatuloy sa kahabaan ng madilim na koridor. Biglang naramdaman ni Yuka ang isang kakaibang presensya sa unahan, kaya binalaan niya ang mga babae na maghanda para sa laban. Pagdating nila sa kinaroroonan ng kalaban, hinarap nila ang isang grupo ng orcs. Sa sandaling makita ni Silk ang mga orcs, bumalik sa kanyang isipan ang daan-daang taon ng galit na minana ng kanyang lahi. Alam ni Yuka na ang orcs ay natural na kaaway ng elves, kaya pinakiusapan niya si Silk na manatiling kalmado upang hindi siya magkamali. May plano na si Yuka, uunahan niya ang mga orcs gamit ang powerful magic, kasunod ay saisalakay si Marina gamit ang kanyang sword, habang si Silk ay magbibigay ng suporta mula sa likuran. Nang handa na silang lahat, sinimulan ni Yuka ang kanyang enchantment spells, at si Rain naman ay nagsimulang mag-cast ng fireball spell. Pagkatapos ng kanyang spell, pinakawalan ni Rain ang fireball na agad na sumunog sa mga orcs. Sumabay si Yuka gamit ang rock blast, na nagpilit iwasan ng mga halimaw. Habang nagkakagulo ang mga orcs, tumama si Silk sa leeg ng isa gamit ang kanyang arrow, habang ang isa pa ay nadodge sa bato ni Yuka. Dalawa na lamang ang natitira, biglang sumugod si Marina, at habang papalapit ang huling dalawang orcs, pinabagal sila ni Yuka gamit ang paralyze at slow spell. Dahil dito, madaling nahati sa dalawa ang isang orc ng isang hampas lamang ng espada ni Marina, habang ang huli ay tinamaan ng palaso ni Silk sa leeg. Sa huli, tinapos ito ni Marina sa pamamagitan ng paghati sa ulo ng natitirang orc. Matapos ang matinding laban, lumapit si Yuka sa mga bangkay ng orcs upang kunin ang kanilang magic stones. Tinanong niya si Silk kung kumalma na siya, at humingi ng paumanhin ito sa kanyang naging outburst. Ngunit hindi niya maiwasang mapuno ng galit tuwing nakakakita siya ng isang orc. Nauunawaan ito ni Yuka, hindi niya may kakaila ang kanyang damdamin dahil bahagi ito ng pagiging elf. Biglang lumapit si Nina kay Yuka at sinabing may kakaiba siyang nakita sa katawan ng isa sa mga orcs. Iniabot niya ito kay Yuka, at matapos suriin, natuklasan nilang ito ay isang Memorandum of Revelation Scroll, isang artifact na may kakayahang magbunyag ng mga hidden abilities sa sino mang gagamit nito. Nakakapagtaka kung bakit may ganitong bagay ang isang mababang ranggong orc, ngunit sa kasalukuyang kondisyon nito, hindi pa ito ganoon kahalaga dahil sira na ito. Gayunpaman, sayang kung ibebenta lang ito, kaya sinabi ni Yuka na aayusin niya ito at ipapagamit sa isa sa mga babae. Tinanong ni Soa kung ano ang mangyayari kapag ginamit ng isa sa kanila ang scroll. Ipinaliwanag ni Yuka na maaari itong mag-unlock ng hidden talent, halimbawa, maaari kang makakuha ng second job o isang bagong skill. Dahil dito, iminungkahi ni Rain at Silk na si Marina ang gumamit nito kapag naayos na, dahil sa ngayon ay isa lang ang job niya. Medyo nag-aalinlangan si Marina, dahil ang pagiging isang sword maiden ay bihira, at hindi siya sigurado kung may potensyal siyang maging isa. Ngunit sa tingin ni Yuka, sulit pa rin itong subukan. Kahit hindi siya makakuha ng second job, maaaring may ma-unlock siyang hidden ability na makakatulong sa kanya sa hinaharap. Matapos talunin ang mga orcs, lumitaw ang isang chest bilang gantimpala ng grupo. Pagbukas nila nito, itinuloy nila ang paglalakad hanggang marating nila ang break room sa pagitan ng mga palapag. Ang reward na nakuha nila mula sa chest ay isang magic bag, kaya't halos hindi maglaman sa tuwa si Rain matapos nilang sabihin na siya ang dapat gumamit nito. Mas useful kasi ang magic bags para sa mga nasa support roles. Sinabi naman ni Yuka na kung makahanap sila ng isa pang magic bag sa hinaharap, si Silk ang susunod na bibigyan, upang mas marami siyang madalang arrows. Matapos ang kanilang pahinga, bumangon ang lahat, ngunit bago sila magpatuloy, nais munang suriin ni Yuka ang kanilang mga losses and gains. Maaari sana siyang gumamit ng isa sa kanyang scrolls, ngunit dahil maayos pa ang kanyang mana levels at pakiramdam ni Marina, hindi niya ito ginamit. Samantala, gumamit si Silk ng 5 arrows laban sa mga orcs, ngunit mayroon pa siyang 20, at si Rain naman ay handa pa ring magpatuloy. Dahil nasa mabuting kondisyon pa sila, bumaba sila sa third floor,
at binalaan ni Yuka ang lahat na manatiling alerto. Bagaman walang floor boss dito, posible pa rin silang atakihin ng mga halimaw. Noong araw, may pinto rito na papunta sa main dungeon, ang Abandoned City, ngunit 10 taon na ang nakalipas mula nang bigla na lamang itong mawala, kaya kahit sino ay maaaring pumasok ng walang hadlang. Ayon sa impormasyon ni Yuka, ang pinto noon ay binabantayan ng mga Shadow Stalkers, mga nilalang na anyong solid black mannequins na may makinang na mga mata. Gayunpaman, matagal na silang hindi nakikita, kaya't imposibleng makatagpo sila ng isa rito. Ngunit, laking gulat nila nang makita nilang nakatitig sa kanila ang isang black mannequin na may makinang na mga mata mula sa malayo. Agad na nagtanong si Marina kung dapat ba silang mag-alala tungkol dito. Napagtanto ni Yuka na walang duda, isang tunay na Shadow Stalker ang nasa harapan nila. Dahil dito, sinigurado niyang makuhanan ito ng maayos ng recorder. Bagaman mukhang nakakatakot ang Shadow Stalker, hindi muna sila dapat mag-alala dahil hindi ito makakatawid sa distortion field ng palapag. Ngunit sa kanilang pagkabigla, tumalon ang Shadow Stalker at dumiretso sa distortion field, na para bang wala lang ito, ibig sabihin, nasa matinding panganib sila. Agad na inutusan ni Yuka ang grupo na maghanda para sa laban. Kinuha niya ang kanyang Scroll of Multi-Enchant upang i-buff ang mga babae. Ngunit kahit na may lahat ng enchantments, sa unang pag-atake pa lang ng Shadow Stalker, tinamaan si Marina at agad siyang bumagsak. Dali-daling tumakbo si Rain sa tabi ni Marina upang gamutin siya, habang binibigyan naman ni Silk ng cover ang dalawa. Hindi pa rin makapaniwala si Yuka, isang multi-enchant barrier ang pinaghirapan niyang itayo, ngunit winasak ito ng Shadow Stalker na parang wala lang. Habang naghahanda ito ng panibagong pag-atake, sumugod si Yuka at nagcast ng protection barrier sa sarili niya, ngunit muling nadodge ito sa isang iglap. Napagtanto niyang ang mga pag-atake ng Shadow Stalker ay espesyal na ginawa upang sirain ang mga barriers. Dahil dito, binago niya ang kanyang estratehiya, nagcast siya ng Blink Shadow upang maiwasan ang mga susunod na pag-atake at makatakas sa laban. Ngunit bago pa niya magamit ang kanyang plan, biglang lumingon ang Shadow Stalker at tinamaan siya ng isang Dark Magic Curse, na agad siyang na-immobilize. Ngayon, wala na siyang kakayahang lumaban, mukhang wala na silang paraan para talunin ito. Mabilis na nagcast ang Shadow Stalker ng isa pang curse, ngunit napigilan ito ni Rain gamit ang kanyang Holy Shield, habang si Silk naman ay umatake gamit ang kanyang Dryad Vines. Samantala, sinubukan ni Rain na gamutin si Yuka tulad ng ginawa niya kay Marina, ngunit sa kanyang matinding pagkatakot, napansin niyang hindi na humihinga si Yuka. Sa parehong oras, biglang tinamaan ng matinding hiwa si Silk sa likod, at kahit sinubukan ni Marina na habulin ang Shadow Stalker, napakabilis nito para tamaan. Dahil dito, nagpa siya si Rain na gumamit ng isang wide area spell upang mapinsala ito. Nagcast siya ng Icicle Rain, ngunit biglang naglaho ang Shadow Stalker at lumitaw sa likod nila, saka inatake sina Marina at Rain sa likod. Sa puntong ito, lahat ng babae ay malubhang sugatan, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang Shadow Stalker ay nagcast ng 12 ng Eclipse Cannons, at ipinutok ang mga ito ng direkta sa grupo. Ito na sana ang kanilang katapusan, ngunit sa huling segundo, bumalik si Yuka at agad nagcast ng isang Light Shield upang protektahan sila. Kasabay nito, tinakpan niya ang buong sahig ng 8,000 trip spells, upang hindi makatakas ang Shadow Stalker. Sunod-sunod siyang nagcast ng bawat posibleng debuff effect upang pahinain ang kalaban, habang sabay na nagbibigay ng buff sa mga babae upang pagalingin sila. Ngayong nakabawi na ang mga babae, ginamit ni Silk ang kanyang Dryad Vines upang atali ang Shadow Stalker, na nagbigay ng sapat na oras kay Rain upang i-cast ang kanyang undead spell at tuluyang burahin ang kalaban. Matapos ang napakatinding labanan, sa wakas ay tapos na ito. Sa sobrang tuwa ni Marina na buhay pa si Yuka, niyakap niya ito ng mahigpit. Ngunit agad siyang binalaan ni Yuka na kung hindi siya bibitawan, baka mamatay siya muli sa yakap nito. Matapos siyang pakawalan ni Marina, pinasalamatan siya ni Yuka, kung hindi niya napansin ang Shadow Stalker ng maaga, maaaring nadali sila sa isang surprise attack, na tiyak na magtatapos sa kanilang pagkamatay. Pagkatapos nito, tinanong niya si Rain kung ano ang palagay niya sa Shadow Stalker. Ayon kay Rain, isa itong undead, ngunit ang mana nito ay parang magulo at hindi stable, kaya't parang hindi ito dapat umiiral. Dagdag pa rito, hindi ito dapat nakatawid sa distortion field, kaya't malamang, resulta ito ng isang dungeon overflow. Tinanong ni Soa kung ano ang dapat nilang gawin, dahil nasa huling palapag na rin sila, iminungkahi ni Yuka na tapusin na nila ang kanilang quest bago bumalik sa taas.
Nag-alok si Marina na ice stream ang tungkol sa Shadow Stalker, ngunit hindi pumayag si Yuka, dahil suot pa nila ang Earthwise Unreleased Equipment line. Hindi niya gustong ipakita ito sa publiko nang walang pahintulot mula sa Central Workshop. Iminungkahi ni Yuka na tapusin na nila ang quest sa lalong madaling panahon upang makaalis sila sa lugar na iyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakbay at bumaba sa corridor. Doon, natagpuan nila ang pintuan na patungo sa Abandoned City. Ayon sa mga alamat, may mga tao raw na dating naninirahan doon. Ngunit ayon sa kanilang quest, hindi nila kailangang pumasok, ang kailangan lang nilang gawin ay makarating sa gate at hawakan ito. Matapos nilang gawin ito, agad silang bumalik sa ibabaw at tuluyan ng nilisan ang dungeon. Pagbalik sa bayan, agad na nagtungo si Yuka sa guild upang isumite ang kanyang report. Matapos niyang gawin ito, pinuntahan niya ang mga babae na naghihintay sa labas. Tinanong siya ni Silk kung paano ang naging resulta ng kanyang report, kaya ipinaliwanag ni Yuka na naisumite na niya ang lahat ng footage na kanilang naitala at ipinaalam na rin niya sa guild ang tungkol sa Shadow Stalker. Dahil sa seryosong usapin ito, malamang ay tatawagin sila ng guild para sa isang may sensinang interview sa mga susunod na araw. Kaya iminungkahi ni Yuka na magpahinga sila ng 2 araw at manatili muna sa kwarto. Nagustuhan ni Marina ang ideyang ito, kaya tinanong niya si Yuka kung gusto nitong mag-date kasama silang lahat. Hindi pamilyar si Marina sa lungsod, kaya gusto niyang ipasyal sila ni Yuka. Samantala, gusto naman ni Rain na makita ang lahat ng artifacts na matatagpuan sa syudad. Walang dahilan si Yuka para tumanggi, kaya pumayag siyang lumabas kasama sila para sa isang date. Patuloy ang Thunder Pike sa kanilang mga adventure upang mapanatili ang kanilang A-rank party status, ngunit si Barry ay walang tigil sa pagrereklamo tungkol sa kanilang rations. Noon kasi, palagi silang nakakakain ng masasarap na pagkain mula kay Yuk habang kasama pa nila ito. Sinabi ni Simon sa kanya na wala nang silbi ang pagrereklamo sa ngayon, kaya iminungkahi niyang magpatuloy sila. Tinanong niya ang lahat kung sapat pa ba ang kanilang mana at potions. Sagot naman ni Barry, hindi siya bumili ng kahit anong potions dahil para sa kanya, bakit pa siya gagastos sa healing potions kung pwede namang pagalingin siya ni Camilla. Ngunit, alam naman nilang hindi naman infinite ang mana ni Camilla. Sinaway sila ni Simon at sinabing tigilan na ang pagtatalo. Inutusan niya si Jamie na iset up ang kanilang stream upang makapagpatuloy sila. Habang inaayos ito ni Jamie, bigla na lang siyang tinawag ni Barry na mahina at walang silbi, nang walang dahilan. Sumali pa ang iba sa pangungot siya sa kanya, mula nang mawala si Yuk, hindi na nila magawang isisi sa kanya ang kanilang mga problema. Dahil dito, si Jamie na ngayon ang napagdidiskitahan nila, kahit wala naman siyang magawa tungkol dito. Sa huli, muling nabigo ang kanilang misyon. Pagbalik nila sa guild, sinabi sa kanila ni Mummer na kung magpapatuloy pa ang ganitong sunod-sunod na pagkabigo, malaki ang posibilidad na sila ay ma-demote mula sa pagiging A-rank party. Sinabi niya kay Simon na mas mabuti sigurong pumili sila ng mga quests na mas madali upang masiguradong matatapos nila ito sa pagkakataong ito. Personal niyang iminungkahi na sa susunod, dapat nilang subukan ang mga C-rank quests. Nagpantang ang tenga ni Simon sa narinig, para sa kanya, paano niya magagawang sabihin iyon sa isang A-rank adventurer. Ngunit agad siyang sinagot nito, hindi naman kasi siya gumagawa ng A-rank results, kaya wala siyang aasahang espesyal na pagtrato. Muli na namang sinubukan ni Simon na isisi sa iba ang kanyang mga pagkukulang. Sinabi niyang kasalanan ng guild dahil hindi man lang sila ipinakilala sa isang bagong miyembrong maaari niyang manipulate para gawin ang mabibigat na trabaho para sa kanila. Pero hindi nagbigay ng kahit anong dam si Mummer sa kanyang mga palusot at pinaalis siya nang walang nakuhang kapalit. Sa bandang huli, naupo ang grupo ng Thunder Pike sa isang mesa habang nag-iisip. Pero si Jamie ay umupo sa ibang mesa dahil hindi na siya ganoon ka-comfortable sa piling ng kanyang mga kasama. Samantala, Barry ay nananatiling galit dahil tinakat silang ma-demote ni Mummer, pero pinakalma siya ni Simon dahil alam naman nilang tama ito. Hindi na sila kasing galing gaya ng dati, kaya malamang masyado nang mabigat para sa kanila ang mga A-rank missions ngayong 4 na lang sila. Gayunpaman, kung sa tingin ni Simon ay ang pagkawala ng panglimang miyembro ang dahilan ng kanilang paghihirap, sinabi ni Camilla na dapat niyang bilisan ang paghahanap ng bagong miyembro para sa kanilang party, dahil iyon ang trabaho niya bilang leader. Alam ni Simon na tama si Camilla, pero kahit makahanap pa siya ng bagong miyembro, walang makakahigit sa kakayahan ni Yuka noon. Dahil dito, tinanong siya ni Barry kung maaari na lang ba nilang ibalik si Yuka sa Thunder Pike. Ngunit sinubukan na iyon ni Simon dati, at tinanggihan siya ni Yuka. Kung gusto niyang ibalik si Yuka,
Kailangan niyang makaisip ng paraan para kumbinsihin itong balewalain ang mga taon ng gaslighting na tiniis niya mula sa kanila. Dahil dito, iminungkahi ni Simon na kumuha sila ng misyon sa Achromatic Darkness Dungeon, dahil matagal ng pangarap ni Yuka na masakop ito. Nais niyang matagpuan ang isang abyss gate doon. Iniisip ni Sean na maaari nilang akitin si Yuka na bumalik sa kanilang party kung magpapanggap silang seryoso sa pag-clear ng dungeon. Dahil A-rank parties lang ang pinapayagang pumasok, wala nang ibang paraan para magawa ito ni Yuka kasama ang kanyang mga newbie girls sa party niya. Sang-ayon si Barry sa plano ni Simon, iniisip niyang napakagandang ideya nito. Samantala, si Jamie ay tahimik lang, iniisip kung paano siya napasama sa grupo ng mga handgal na ito. Samantala, si Yuka at ang mga babae ay nasa bayan, patungo sa kanilang destinasyon. Habang naglalakad, sinabi ni Yuka sa kanila na narinig niyang pansamantalang isinara ang Iron Dungeon para sa isang investigasyon. Hindi ito nakakagulat, lalo na't isang Shadow Stalker ang lumitaw sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon. Habang naglalakad sila sa kalye, sa wakas ay natagpuan nila ang lalaking dapat nilang makausap. Dinala sila nito upang inspeksyonin ang isang bahay na interesado silang bilhin. Ipinakita ito sa kanila ni Monday, at mukhang maganda ang kondisyon ng bahay. Ngunit, pakiramdam ni Yuka ay hindi ito akma sa kanila. Masyadong madaling pasukin ang mga ground floor homes, kaya madali silang maging target ng burglary. Dagdag pa rito, mahirap pigilan ang mga tao sa pagsilip sa mga bintana, isang malaking problema sa privacy, lalo na't ang mga babae ang maninirahan dito. Dahil dito, nag-alok si Monday na ipakita sa kanila ang isa pang ari-arian. Dinala niya ang grupo sa pangalawang bahay, isang bagong remodeled na family home. Mayroon itong mga pribadong kwarto sa ikalawang palapag, isang underground storage space, at may roof access din. Sa tingin ni Marina, perpekto ang bahay na ito, at nagustuhan rin ito ni Yuka. Pero hindi pa rin siya nakakapagdesisyon, kaya, tinanong niya si Monday kung maaari ba niyang i-reserve ang bahay na ito saglit habang pinag-iisipan niya ito. Sinabi ni Monday na mananatili ang bahay sa market kung sakaling gustuhin ni Yuka na bilhin ito. Ngunit sa ngayon, mayroon pa siyang huling ari-arian na nais ipakita sa kanila. Sumunod si Yuka at ang iba pang miyembro ng grupo sa kanya, ngunit habang naglalakad sila, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Napansin ito ni Ryan, kaya tinanong niya si Yuka kung may problema. Sagot naman ni Yuka, hindi naman ito malaking bagay, pero malapit lang ang base ng Thunder Pike dito. Medyo nag-aalala siya na baka masalubong niya sila habang nasa lugar na ito. Pagkarinig nito, agad na sinabi ng mga babae kay Monday na hindi na nila gustong makita pa ang huling bahay. Ayaw nilang makatira sa parehong neighborhood kung saan naroroon ang Thunder Pike, kahit na isang 7-story mansion pa ang alok, wala silang interes dito. Dahil dito, iminungkahi ni Marina na bilhin na lang nila ang naunang bahay na kanilang nakita, dahil maganda naman ito. Sang-ayon si Yuka sa ideya, kaya noong araw ding iyon, inilipat na nila ang lahat ng gamit nila sa bagong bahay. Nang matapos ang paglilipat, sinabi ni Yuka na tutulungan niyang ilagay ang mga gamit ng mga babae sa loob ng bahay. Kaya tinanong niya sila kung nakapili na ba sila ng kani-kanilang rooms. Ngunit laking gulat niya nang malamang hinihintay pala siya ng mga babae na pumili muna ng sarili niyang room. Nalito si Yuka, kaya tinanong niya sila kung ang ibig nilang sabihin ay gusto nilang tumira siya kasama nila. At iyon nga mismo ang sinasabi ng mga babae, dahil ito ay magiging party base nila, natural lamang nakasama nila si Yuka sa bahay. Bukod pa rito, kung hindi dahil kay Yuka, hindi naman nila kayang bilhin ang bahay na ito. Kaya para sa kanila, syempre gusto nilang manirahan siya kasama nila. Medyo nag-aalangan si Yuka na manirahan sa iisang bubong kasama ang mga babae, pero ipinaalala sa kanya ni Marina na kapag nagkakampo sila sa kanilang mga adventures, wala namang problema sa kanya ang matulog sa tabi nila. Kaya hindi naman ito dapat maging iba sa sitwasyong iyon. Mahirap kontrahin ang kanyang logic, kaya sa huli, pumayag si Yuka na lumipat sa bahay. Pero, nagtakda siya ng ilang ground rules. Sinabi niya sa mga babae na tandaan nilang isa siyang lalaki, kaya dapat nilang gamitin ang door locks kapag magpapalit ng damit o gagawa ng anumang bagay na nangangailangan ng privacy. Ayaw lang talaga niyang malagay sa nakakahiya at hindi komportableng sitwasyon. Hanggat nirerespeto nilang lahat ang privacy ng isa't isa, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Nang matapos ang pag-uusap, naupo silang lahat sa hapagkainan upang sabay na kumain. Itinaas nila ang kanilang baso bilang toast sa kanilang hinaharap bilang clover. Habang kumakain, napansin ni Yuka na tila balisa si Ryan, kaya tiningnan niya ang TV. Sa kanyang gulat,
Isang news report ang nagpapakita ng isang party na naglalakbay patungo sa Achromatic Darkness Dungeon. Ipinahayag ng announcer na nakatanggap ng pahintulot ang Thunder Pike mula sa guild upang magsagawa ng isang investigation sa loob ng Achromatic Dungeon. Bukod pa rito, tila nakipag-alyansa sila sa isa pang party, at ang kanilang layunin ay maabot ang Abyss Gate. Para kay Yuka, isang napakalaking dagok ito, pangarap niyang masakop ang Achromatic Dungeon, kaya ang makita ang Thunder Pike na sumusubok gawin ito ay isang matinding suntok sa kanyang damdamin. Inisip ng mga babae na siguradong masama ang loob niya, pero nagulat sila nang sabihin niyang ayos lang siya. Hindi naman ito isang karera, kung susubukin niyang sakupin ang Achromatic Dungeon, nais niyang gawin ito kasama ang Clover. Wala siyang pakialam kung gawin muna ito ng Thunder Pike bago siya. Ang mahalaga ay gawin niya ito sa sarili niyang paraan. Kaya, nagpasya siyang kalimutan ang tungkol sa kanila at ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng mail mula sa guild, nagsasabing siya ay ipinapatawag. Dahil dito, pumunta siya kasama si Ryan upang alamin kung tungkol saan ito. Pagdating nila, ipinaalam sa kanila na may isang party na partikular na humiling ng tulong ni Yuka para sa kanilang paparating na misyon. Noong una, naging curious si Yuka sa natanggap niyang request, pero nang makita niyang ito ay mula sa Thunder Pike, agad niya itong tinanggihan at nagpatuloy sa kanyang araw na parang walang nangyari. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, nalaman ni Simon na tinanggihan ni Yuka ang request, kaya hindi siya nag-atubiling hanapin ito upang personal na humingi ng paliwanag. Inasahan na ni Yuka ang ganitong reaksyon, kaya hinarap niya si Simon. Agad siyang tinanong ni Simon kung bakit niya tinanggihan ang request nila. Sinagot siya ni Yuka na wala namang espesyal na dahilan, ayaw lang talaga niyang makipagtulungan sa Thunder Pike sa kahit anong sitwasyon, kahit na ito pa ang katuparan ng kanyang pangarap. Sa totoo lang, nagulat pa nga siya na naaalala ni Simon ang pangarap niyang matagpuan ang Abyss Gate, pero wala siyang balak makisali. Sa halip, binati na lang niya si Simon ng best of luck sa kanyang misyon. Sinubukan ni Simon na guilt trip si Yuka sa pamamagitan ng pagsasabi na naihanda na niya ang lahat ng preparations na may kaugnayan sa pagsali ni Yuka. Pero para kay Yuka, problema iyon ni Simon, hindi kanya. Bukod dito, napakabastos nilang magpadala ng isang spot request sa isang taong bahagi na ng isang active party. Hanggat isang request lang ito, may buong karapatan si Yuka na tanggihan ito kahit anong dahilan pa ang mayroon siya. Dahil dito, nagalit si Simon at sinabing mali si Yuka sa pagtalikod sa Thunder Pike. Ngunit naabot na ni Yuka ang kanyang limitasyon, kaya sumigaw siya pabalik, sinasabing si Simon ang tunay na may kasalanan dito. Habang nasa Thunder Pike siya, lahat, mula sa pre-quest preparations, quest research, at kahit sa intel gathering, ay ipinapasa lang sa kanya. Hindi man lang nagpakita si Simon ng pasasalamat sa lahat ng trabahong pinaghirapan ni Yuka. Ang tanging ginawa ni Simon ay gamitin siya, para kay Yuka, wala na silang koneksyon bilang magkaibigan. Nanlumo si Simon at tinanong si Yuka kung ano na ang dapat niyang gawin ngayon. Kapag nabigo muli ang Thunder Pike sa isa pang quest, siguradong madedemote sila. Pero hindi na problema iyon ni Yuka, kaya, hinawakan niya ang kamay ni Ryan at umalis nang walang pakialam sa kanya. 2 linggo ang lumipas, nakipagkita si Yuka sa Guildmaster upang ibahagi ang isang masamang balita. Mukhang nagkakaroon talaga ng dungeon overflow, dahil bukod sa nangyari sa Yuck Ace Party sa Iron Dungeon, may ilang insidente rin na naganap sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil sa mga pangyayaring ito, hindi may kakaila ng Royal Academy ang posibilidad ng isang dungeon stampede. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit pinayagan ng guild ang Thunder Pike na magsagawa ng investigation sa loob ng Achromatic Darkness Dungeon. Dahil dito, nais ni Benwood na i-nominate si Yuka at ang natitirang miyembro ng Clover para sa isang investigation quest sa loob ng Achromatic Darkness Dungeon. Agad namang tumanggi si Yuka, sinasabing hindi niya matatanggap ang quest dahil walang paraan para magawa ito ng isang C-rank party tulad ng Clover. Bukod pa rito, kahit hindi mapagkakatiwalaan ang Thunder Pike, may iba pang A-rank parties na kasali sa investigasyon sa Achromatic Dungeon. Ngunit ipinaliwanag ni Benwood na sumuko na ang iba pang mga parties dahil sa panloloko ng Thunder Pike. Umatras na sila mula sa misyon, sa katunayan, tila hindi naman talaga balak ng Thunder Pike na gawin ang misyon, wala pa silang kahit anong formal application para rito. Kaya inilabas ni Ben ang isang logbook at ipinakita ito kay Yuka. Ngunit alam na ni Yuka kung ano ito ang conquest log ng huling mission sa Achromatic Dungeon, at dito nakasaad ang ebidensya na mayroong Abyss Gate. Ito mismo ang dahilan kung bakit nais ni Benwood na si Yuka ang magsagawa ng investigasyon,
dahil alam niyang passionate si Yuka tungkol sa Abyss Gate. Kung si Yuka ang gagawa ng ulat, tiyak na ito ay mapagkakatiwalaan. Hindi naman hinihiling ni Benwood na sakupin ni Yuka ang buong dungeon, gusto lang niyang pasukin ito at magsagawa ng investigation. Ngunit para magawa iyon, kailangan nilang labanan ang mga halimaw sa loob, at sa tingin ni Yuka, masyado itong mapanganib. Naiintindihan ni Benwood ang kanyang mga alalahanin, kaya nag-alok siya ng isang bagay na makakatulong kay Yuka sa quest, isang scroll of exit. Gamit ang scroll na ito, maaaring umalis si Yuka mula sa dungeon anumang oras, kaya't hinimok siya ni Benwood na muling pag-isipan ang alok. Biglang dumating si Mummer at iniabot kay Yuka ang formal na request form para sa misyon. Ayon dito, siya ay sasama sa isang party na tinatawag na King of Wellmelia, at pansamantalang bibigyan sila ng Provincial A-rank status habang isinasagawa ang misyon. Mukhang mas malaki ang deal na ito kaysa sa inaakala niya, kaya sinabi ni Yuka na kailangan muna niyang talakayin ito sa kanyang party bago gumawa ng desisyon. Pag-uwi sa kanilang party base, ibinahagi ni Yuka sa mga babae ang tungkol sa natanggap niyang request. Ngunit sinabi rin niya na iniisip niyang tanggihan ito. Nagulat ang mga babae sa kanyang sagot, bakit niya tatanggihan ang isang napakalaking oportunidad. Naiintindihan naman ni Yuka na magiging malaking boost ito para sa kanilang party, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa sila handa para rito. Marami pa silang experience at paghahandang kulang bago sumabak sa ganitong misyon. Gayunpaman, sinabi ni Silk na bagaman hindi nila kayang madaliin ang kanilang experience, maaari pa rin nilang gawin ang kinakailangang paghahanda bago magsimula ang misyon. Tinanong ni Ryan si Yuka kung natatakot siya sa isang bagay. Hindi ito naisip ni Yuka noon, ngunit napagtanto niyang totoo, natatakot siya. Nag-aalala siya na baka mawalan siya ng isa sa mga babae kung susubukan nilang harapin ang isang dangerous mission tulad nito. At iyon ang bagay na hinding-hindi niya gugustuhing mangyari. Pakiramdam din ng mga babae ay pareho lang sila kay Yuka, ayaw rin nilang mawala siya. Kaya nangako sila na gagawin nila ang lahat upang matiyak na makakabalik sila ng ligtas mula sa misyon. Sinabi nila kay Yuka na maaari niya silang pagkatiwalaan sa laban, kaya nilang alagaan ang kanilang sarili. Napagtanto ni Yuka na masyado siyang naging overly cautious, kaya humingi siya ng paumanhin sa kanila dahil hindi siya lubusang naniwala sa kanilang kakayahan. Sa huli, napagkasunduan nilang harapin ang achromatic dungeon ng magkasama. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang grupo sa guild upang ipaalam kay Benwood na tinatanggap na nila ang quest. Ngunit pagkatapos nilang pag-usapan ito, napagpasyahan nilang baka kailangan nila ng isang karagdagang miyembro. Dahil dito, tinanong nila si Benwood kung maaari ba silang ipakilala sa isang scout na maaaring sumali sa kanila. Inasahan na ni Mummer ang ganitong hiling, kaya inihanda na niya ang isang potensyal na bagong miyembro. Ipinakilala niya si Nen, anak ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit matapos gumawa ng napakaraming pranks, siya ay naban mula sa kanyang homeland, kaya't si Mummer mismo ang kumupkop sa kanya at tinulungan siyang baguhin ang kanyang buhay. Ipinakilala ni Nen ang kanyang sarili bilang isang dating thief, ngunit ngayon ay isang C-rank ninja. Ipinangako niya na magiging useful siya sa team, kaya't hiniling niya na tanggapin siya bilang kanilang scout. Dahil handa na ang buong grupo, pinangunahan ni Benwood at Mamal sila pababa sa basement ng guild, kung saan nakatago ang pasukan ng achromatic dungeon. Laking gulat ni Silk dahil hindi niya inasahan na nasa ilalim mismo ng guild ang pasukan ng dungeon. Ipinaliwanag ni Mamal na sadyang itinayo ang Adventurers Guild sa ibabaw ng achromatic dungeon bilang isang panseguridad na hakbang upang selyuhan ang pasukan nito. Ngunit bago pumasok sina Yuka at ang iba pa, may isang mahalagang bagay na gustong ipaalam ni Benwood. Ang isa pang A-rank party na orihinal na kasama sa investigasyon ay umatras sa huling sandali, kaya't ang Thunderpike lamang ang nasa loob ng dungeon sa ngayon. Alam ni Benwood kung ano ang nararamdaman ni Yuka tungkol sa Thunderpike, kaya nagbigay siya ng babala dahil maaaring makasalubong nila ito. Sa kabilang banda, kasalukuyang iniimbestigahan ng guild ang Thunderpike dahil sa mga paratang ng pandaraya. May kumakalat na balita na inaaksaya ni Simon ang pondo na nakalaan para sa kanilang misyon. Sa kabila ng lahat, hiling lamang ni Benwood na panatilihin ni Yuka at ng kanyang grupo ang pagiging mahinahon kung sakaling magtagpo sila ng Thunderpike. Ayaw ng guild na magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga adventurer habang nasa loob ng dungeon. Pagkatapos nito, binuksan na ang gate ng dungeon, at nagsimula ng maghanda ang grupo para sa kanilang investigasyon. Bago sila tuluyang pumasok, pinaalalahanan sila ni Benwin na ang misyon nila ay simpleng pagmamasid lamang, kaya hindi nila kailangang mag-abala sa pagpuksa ng mga halimaw o pag-clear ng dungeon. Sumang-ayon sina Yuka at ang iba pa,
at sinimulan nila ang kanilang livestream upang makipag-ugnayan sa kanilang mga manunood. Binati ni Yuka ang lahat at ipinaalam na ngayon ay papasok ang Clover sa Achromatic Dungeon sa kauna-unahang pagkakataon, at ay livestream nila ang bawat segundo nito. Bilang scout ng grupo, binigyan ni Yuka si Main ng isang lantern at compass artifact upang gabayan sila, na lubos na nagpapadali sa kanyang trabaho. Ipinaalam ni Main na wala siyang nakikitang mga halimaw sa paligid at ang wind compass ay nagpapahiwatig ng direksyon, kaya isinuot niya ang kanyang invisibility cloak at mabilis na tumakbo upang sumilip sa unahan. Habang wala si Main, tinanong ni Silk si Yuka kung ano ang pakiramdam niya ngayong sa wakas ay may explore na nila ang Achromatic Dungeon. Sa totoo lang, hindi siya kasing excited gaya ng inakala niya, ngunit nagsisimula pa lang naman ang misyon kaya tiyak ni Marina na magiging mas kapana-panabik ito kalaunan. Si Silk naman ay tuwang-tuwa na makapasok sa dungeon. Nagsimula siyang maging adventurer para lamang sa pera, pero nang marinig niya ang pangarap ni Yuka, naengganyo siya sa ideya ng pag-a-adventure para tuparin ang isang pangarap. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Main at sinabi niyang nakumpirma na niya ang rutang dapat nilang tahakin. Ngunit, tila kakaiba ang lugar na ito, ang rutang tinutukoy niya ay isang pinto na lumulutang sa gitna ng kagubatan. Kaya, naglakad sina Yuka at ang iba pa at tuluyang lumalim sa dungeon. Habang naglalakad, nabanggit ni Yuka na narinig niya na pumasok ang Thunder Pike sa dungeon 2 linggo na ang nakalipas at kasalukuyang nasa ikawalong palapag na ang mga ito, kaya maliit lang ang posibilidad na magkita sila. Pinaalalahanan ni Yuka ang mga kasama niyang babae na ang pangunahing layunin nila ay alamin kung may kakaibang nangyayari sa loob ng dungeon, at hindi upang i-clear ito, kaya't mas mabuting iwasan ang anumang labanan kung maaari. Gayunpaman, hindi nagtagal at hinaranggan ang kanilang daan ng isang kakaibang isdang halimaw. Wala silang ibang daan na pwedeng daanan, kaya mukhang mapipilitan silang lumaban. Hindi pa kailanman nakakita si Yuka ng ganitong klaseng nilalang, kaya't hindi siya nag-aksaya ng oras at agad nagplano ng estratehiya para sa pag-atake. Sinabihan niya si Rain na ihanda ang kanyang compact fire spell at inutusan si Silk na magpaulan ng mga palaso sa ulo ng halimaw. Para naman kay Marina, gusto niyang gamitin ito ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Karaniwan siyang gumagamit ng espada, pero nais ni Yuka na matapos agad ang laban, kaya't ang crossbow ang pinakaangkop na gamitin. Medyo nadismaya si Marina dahil gusto sana niyang gamitin ang bagong espada niya matapos makuha ang kanyang bagong samurai job, pero okay na rin sa kanya ang paggamit ng crossbow. Nang malinaw na sa lahat ang plano, sinimulan ni Yuka ang kanyang pag-atake at nag-cast ng prismatic missile spell. Habang sumugod ang halimaw, pinaputok ni Yuka ang kanyang spell at sinundan ito ng isang crossbow bolt mula kay Marina, na nagresulta sa pagbutas ng dibdib ng halimaw. Agad namang pinaputok ni Rain ang kanyang flame spell sa butas ng dibdib ng halimaw, na naging sanhi upang masunog ito mula sa loob, at tinapos ito ni Silk sa pamamagitan ng ilang palaso sa ulo nito. Namangha si Nan sa bilis ng pagkatumba ng halimaw, at dahil natalo na nila ito, maaari na silang magpatuloy sa safe room. Pagdating nila doon, sinabi ni Yuka na oras na para magpahinga at pinutol ang livestream. Tinanong niya ang lahat kung ano ang mga nawala nilang kagamitan, pero maliban sa mga palasong ginamit sa laban, kumpleto pa rin ang lahat ng gamit ng grupo. Ikinatuwa ni Yuka na nasa maayos na kondisyon ang lahat, kaya't may isang bagay na lang silang kailangang asikasuhin, ang treasure chest. Malinaw naman na bubuksan nila ito, pero pinag-iisipan ni Yuka kung dapat ba nila itong i-livestream o hindi. Napansin ni Silk na kung may mahalagang loot sa loob ng chest, maaaring magalit ang ibang tao na isang C-rank party lang ang makakakuha nito. Magandang punto iyon, kaya't napagpasyahan ni Yuka na buksan ang chest off camera. Binigyan niya ng go signal si Nan para i-pick ang lock nito. Ginawa ni Nan ang iniutos at habang pinipik ang lock, natuklasan niyang may bitag na nakakabit dito. Pero hindi iyon naging problema dahil sapat ang kanyang kakayahan upang maiwasan ito. Sa huli, nabuksan ni Nan ang chest at namangha ang lahat nang makita nilang puno ito ng magagandang gemstones. Sinabi ni Yuka kay Silk na hawakan muna ang mga alahas at ginto, kaya inilagay niya ang mga ito sa kanyang magic bag. Nang matapos si Silk, sumilip si Yuka sa loob upang tingnan kung may artifacts, at totoo nga, nakahanap siya ng isang ring artifact na mukhang promising, pati na rin ng isang kakaibang bagay na hugis cube. Medyo naguluhan si Yuka dahil hindi nagbigay ng impormasyon ang kanyang appraisal skill tungkol sa artifact na iyon, ngunit nalaman niyang wala pa itong attributes. Naging interesado siya at balak niya itong i-report kay Benwood bago subukang gamitin. Samantala, ang singsing ay sa tingin ni Yuka ay babagay kay Rain, dahil ito ay isang artifact na nagbibigay ng kalmado sa sino mang gumagamit nito.
Mukhang epektibo nga dahil kaunti lang ang naging pagpanik ni Rain nang lumuhad si Yuka at isinusuot ang singsing sa daliri niya, tila parang isang proposal. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa dungeon, at di nagtagal, natunton ni Nan ang hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Pinuri ni Yuka si Nan sa mahusay nitong trabaho bilang scouter ng kanilang grupo, ngunit sinabi ni Nan na malaking tulong ang Wind Compass artifact na pinahiram sa kanya ni Yuka. Pinapayagan siya nitong mahanap ang hagdanan sa pamamagitan ng pagsunod sa agos ng hangin sa loob ng dungeon. Medyo nagulat si Yuka dahil inakala niyang lahat ng adventurer ay gumagamit ng ganitong artifact sa paglalakbay sa dungeon, pero dahil napakarami niyang artifacts, naging normal na lang ito para sa kanya. Pagdating nila sa safe room ng ikalawang palapag, tinanong ni Yuka ang lahat kung ano ang mga kakaibang bagay na napansin nila sa kanilang paglalakbay. Binanggit ni Silk na nagbago ang ilang bahagi ng tanawin sa dungeon, at hindi rin niya malilimutan ang kakaibang halimaw na may ulong halimaw. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang pagkakaroon ng treasure chest sa safe room ng unang palapag. Hindi ito katanggap-tanggap para kay Yuka dahil karaniwang makikita lamang ang mga treasure chest sa mas malalim na bahagi ng dungeon, at ang halaga ng mga item sa loob ng isang chest ay karaniwang nakabase sa panganib ng palapag kung saan ito natagpuan. Kaya't ang makahanap ng napakaraming gemstones at dalawang mahalagang artifact sa unang palapag ay tila walang logika. Dahil sa lahat ng ito, sapat na itong dahilan upang magduda. Para na rin sa kaligtasan ng lahat, iminungkahi ni Yuka na bumalik na lamang sila para sa araw na iyon. Itinuturing niya itong matagumpay na misyon dahil nakapag-imbestiga sila ng husto, nakahanap ng interesanteng mga artifact, at walang sino man sa kanila ang nasaktan o nawalan ng kagamitan. Ngunit nasira ang magandang mood ni Yuka nang bigla silang makasalubong ng Thunderpike. Umaasa siyang hindi na niya kailanman makikita ang mga mukha ng mga ito, pero mukhang hindi talaga sila nagbago. Agad siyang sinermonan ni Barry at Camilla, na tinawag siyang walang utang na loob, habang tahimik lang na nakatayo si Jamie sa likod at pilit na iniiwasang makisali sa drama ng kanyang mga kasamahan. Lumapit naman si Simon kay Yuka at sinabing dahil naroon din ang Clover sa dungeon, magiging mabait siya at mag-aalok ng alyansa. Ngunit kapalit nito, hinihingi niya kay Yuka na ibigay lahat ng data at mahahalagang loot na nakuha nila sa kanilang expedition. Hindi makapaniwala si Yuka sa kapal ng mukha ni Simon para isipin na papayag siya sa ganoong kasunduan. Ngumiti si Barry at sinabing natural lamang para sa isang C-rank party na makipag-alyansa sa isang A-rank party, at dapat nga raw magpasalamat si Yuka na binibigyan pa sila ng ganitong pagkakataon. Habang nagaganap ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo, patuloy pa ring naka-livestream si Yuka kaya't nasaksihan ng lahat ng kanyang manonood ang kanilang mainit na pagtatalo. Alam na ng mga viewers na may kapana-panabik na mangyayari. Hindi tumigil si Simon sa kanyang walang katapusang kasinungalingan at hiling pa niyang ibigay ni Yuka sa kanya ang lahat ng kredito para sa anumang impormasyon na nakuha niya mula sa kanilang expedition. Naiinis na si Yuka sa pakikinig sa mga kalokohan ni Simon, pero bago pa man siya makapagsalita, naunahan na siya ni Silk. Tinawag ni Silk na walang hiya si Simon dahil sinusubukan nitong samantalahin ang iba. Ngunit dahil may diskriminasyon sina Simon, Barry, at Camilla laban sa mga Dark Elf, tinawag nila siyang maruming tagasunod ng madilim na Diyos, at sinabing walang karapatan ang isang tulad niyang Savage na magsalita sa harapan nila. Doon na tuluyang napuno si Yuka, pwede nila siyang bastyusin ng paulit-ulit, pero kung iinsultuhin nila ang isang miyembro ng kanyang mahalagang pamilya, may mamamatay talaga ngayon. Sinubukan ni Simon na pag-aanin ang isyu at itanggi ang lantaran nilang rasismo, pero seryoso si Yuka sa kanyang banta. Sinabi niyang mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa kailanman makipagtulungan kay Simon ulit. Ayaw na niyang mag-aksaya ng kahit isang segundo kasama si Simon, kaya sinabi niya sa Clover na aalis na sila. Tumalikod sila at umalis. Iniwang galit na galit ang tatlong narcissist, habang si Jamie ay halatang hindi komportable sa sitwasyon. At huwag kalimutan, naka-livestream pa rin lahat ito, kaya't nakita ng maraming tao kung paano naging lantaran na racist ang Thunderpike. Isang bagay na lang ang sigurado, malapit nang ma-cancel ang grupo. 2 araw ang lumipas at pinatawag ang Thunderpike sa isang pagpupulong kasama si Benwood. Ipinaalam niya sa kanila na may ilang reklamo ang isinampa laban sa kanila nitong mga nakaraang araw. Una, mula sa kanilang mga sponsors na nagsasabing inaabuso ng Thunderpike ang pondong ibinigay para sa kanilang misyon. Pangalawa, 2 reklamo mula sa Council of Elves at Wellmelia para sa lantaran nilang pagiging racist kay Silk. At pangatlo, mula sa mismong headquarters ng Adventurers Guild. Tinanong ni Benwood si Simon kung may gusto itong sabihin para ipagtanggol ang sarili, pero tila kulang sa common sense si Simon mula pagkasilang.
Ipinahayag niyang wala siyang ginawang mali, sa katunayan, sa tingin niya ay kasalanan pa ng Clover dahil pinayagan nilang magsalita sa kanya ang maruming savage elf. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, tinamaan na siya ng isang malakas na suntok sa mukha, isang nararapat na parusa para sa kanya. Galit na galit si Benwood sa kawalan ng pagsisisi ni Simon, pero hindi maintindihan ni Simon kung bakit ginagawa ni Benwood na malaking isyu ang isang savage elf lang. Sa puntong iyon, naghagi si Benwood ng isang daga na muntik nang tumama sa mukha ni Simon para patahimikin siya. Dahil halatang walang kamuwang-muwang si Simon sa tindi ng sitwasyon, ipinaliwanag ito ni Benwood sa kanya ng malinaw, isang A-rank party na kinikilala ng kaharian ng Wellmeria ang nakita ng publiko na nagpakita ng lantaran na rasismo laban sa isang dark elf, at dinungisan nito ang dignidad ng kaharian. Inisip ni Simon na nag-overreact si Benwood sa isang simpleng alitan sa pagitan ng mga adventurer, pero sinunggaban siya ni Benwood sa leeg at sinabing ang maliit niyang alitan ay maaaring makasira sa ugnayan ng kaharian at ng mga elf. Kaya ito ang gagawin nila, gusto ni Benwood na gumawa agad sina Simon at ang iba pang miyembro ng Thunderpike ng isang apology stream. At mas mabuting paghandaan na rin ni Simon ang posibilidad na mawala ang kanyang adventurer's license, o mas malala pa, ang mapatapon mula sa kaharian ng tuluyan. Doon na lang naunawaan ni Simon kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, kaya't sinubukan niyang makipagkompromiso at sinabing wala nang makakatapos ng investigasyon sa Achromatic Dungeon kung ipatapon sila ni Benwood. Ngunit walang epekto ito kay Benwood, at sinagot siya ng matigas, kakayanin namin kahit wala kayo. Hindi tulad ng Thunderpike, napatunayan na ng Clover na kaya nilang pangalagaan ang sarili nila at magtulungan sa mga mapanganib na sitwasyon. Habang nasa misyon, pansamantalang binigyan ng A-rank status ang Clover. Nanlumo si Simon nang mapagtanto niyang A-rank na ang Clover. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Benwood sa pakikipagtalo kay Simon, kaya pinalabas niya ito sa kanyang opisina at inutusan na simulan na ang apology stream. Hindi makapaniwala si Simon sa nangyayari sa kanya, at wala siyang balak humingi ng tawad dahil hindi naman niya iniisip na may nagawa siyang mali. Sa halip, sinisisi niya si Yuka, dahil nangyari lang lahat ng ito dahil sa livestream nito, kaya't nagpa siya si Simon na maghiganti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may tumawag kay Simon mula sa isang sulok at sinabing may plano siya upang ibalik si Simon sa rurok ng tagumpay habang gumaganti kay Yuka at sa Clover. Naging interesado si Simon sa mungkahing ito. Dito nagtatapos ang episode 6. Mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi.